Pauwi ako noon sa aming bahay. Masayang kumakanta habang bitbit ang mabibigat na eco bag na puno ng sariwang pinamili mula sa palengke at grocery. Napakaganda ng mood ko. Ngayong araw kasi ang ika-6 na kaarawan ng anak kong si Nadine at sinadya kong mag-half day sa opisina para ipagluto siya ng espesyal na handa para sa hapunan. Ngunit nang makalapit ako sa pinto ng aming apartment, narinig ko ang nakakadurog pusong iyak ng aking anak na nagmumula sa loob. Biglang nanikip ang dibdib ko. Kasunod ng iyak na iyon ay ang matinis at nagmumurang boses ng aking biyanan na si Mama Zenny. Tama na ang pag-iinarte mo. Wala kang kwentang bata ka. Hiniram lang ng kuya mo yung laruan mo. Nag-iiskandalo ka na. Napakaarte mo. Tandaan mo na din. Sa pamamahay na to, dapat palagi kang nagpaparaya sa kuya mo, kundi ikaw ang malalagot sa akin. Umakyat agad ang dugo sa ulo ko. Padabog kong binuksan ang pinto. Sa eksenang bumungad sa aking mga mata sa sala, nanigas ako sa matinding galit. Ang 6 na taong gulang kong si Nadine, payat at maliit, ay nakasiksik sa sulok. Suot niya ang bagong damit na prinsesa na binili ko para sa kanyang kaarawan. At ang biyenan kong si Mama Zenny, nakataas ang kamay hawak ang isang panlalaking sinturon na gawa sa balat, akmang hahataw muli. Ang bakal ng sinturon ay nakakatakot na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Sa braso ni Nadine, malinaw nang nakamarka ang isang mapulang latay. Sa tabi nila ay nakatayo ang 8 taong gulang na si Baste, ang anak ng pinsan ng asawa ko. Mayabang ang hitsura nito, habang yakap-yakap ang paboritong manika ni Nadine ang mismong regalong binili namin kahapon sa mall. Anong ginagawa niyo? Pasigaw at galit na galit kong tanong, sabay bagsak ng mga bitbit kong pinamili sa sahig. Nagpagulong-gulong ang mga kamatis, at nabasag ang mga itlog sa buong pasilyo. Napatalon si Mama Zenny sa gulat dahil sa sigaw ko. Ang nakataas na sinturon ay napako sa ere. Lumingon siya sa akin at wala man lang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Bagkus, tiningnan niya ako ng palaban. Aba, sakto ang uwi mo. Tingnan mo kung anong klaseng anak ang pinalaki mo. Pinagdamutan na nga si Baste sa laruan. Tinulak pa. Ngayong araw, kailangan kong turuan ng leksyon ng batang yan. Nang makita ako ni Nadine bilang kanyang tagapagligtas, umiiyak siyang tumakbo palapit sa akin. Mama, pinapalo po ako ni Lola. Tapos kinuha ni Baste yung manika ko. Mahigpit kong niyakap ang aking anak. Habang tinitingnan ko ang nakakatakot na pulang marka sa kanyang braso, pakiramdam ko ay dinudurog ang puso ko. Iniangat ko ang aking ulo at tinitigan ng masama si Mama Zenny. Sarili niyo siyang apo. Paano niyo nakuha ang lakas ng loob na paluin siya ng ganyan? Binato ng biyanan ko ang sinturon sa sofa at namaywang. Ano ngayon? Kung sariling apo? Kung hindi marunong sumunod? Dapat pinaparusahan. Anong mangyayari sa ilang palo? Ginagawa ko to para sa kabutihan niya. Para bata pa lang, alam na niya ang lugar at mga patakaran niya. Patakaran? Kinakabahan at naiinis akong tumawa. Patakaran na kinamumuhian niyo ang mga babae at palaging pinapaburan ang mga lalaki? Biglang namula sa galit ang mukha ni Mama Zenny. Eileen, anong ibig mong sabihin? Ako na nga tong nagmamagandang loob na bantayan ng anak mo, tapos ganyan ka makipag-usap sa akin? Hindi ko kailangan ng ganyang tulong. Tinuro ko ang matabang batang si Baste. At anong karapatan niyang agawin ang regalo ng anak ko sa birthday niya? Hindi niyo na nga siya pinagsabihan, tinutulungan niyo pa siyang apihin si Nadine. Nagtago si Baste sa likod ni Mama Zenny, sumilip, at binalatan ako. Damot! Pangit naman ng manika na yan. Agad siyang hinarangan ni Mama Zenny ng kanyang katawan, parang pinoprotektahan ng isang napakahalagang kayamanan. Bata pa si Baste, anong alam niya? Si Nadine ang nakababatang kapatid, hindi ba't sagradong obligasyon na magbigay sa nakatatandang lalaki? Paano kang naging nanay? Napakadamot mo. Sagradong obligasyon? Nanginginig ang boses ko sa galit. Sino ang nagtakda ng ganyang obligasyon? Dahil lang lalaki siya at babae ang anak ko? Eksakto. Taas noong idineklara ng biyenan ko, nang walang pag-aalinlangan. Ang babae, pabigat lang yan. Sa ibang pamilya rin ang bagsak, maaga o huli mag-aasawa rin at aalis. Pero ang lalaki, siya ang magdadala ng apelyido, ang tagapagmana ng pamilya natin. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang nasa isip mo. Araw-araw mo siyang binibilhan ng kung ano-ano. Lahat ng perang kinikita ng anak ko, inuubos mo sa babaeng yan.
Ang mga salitang pabigat lang ay bumaon sa puso ko na parang lason. Tiningnan ko ang nanginginig kong anak sa aking mga yakap. At pagkatapos ay ang malupit na mukha ng aking biyanan. Isang hindi makontrol na galit ang sumabog sa aking dibdib. Dahan-dahan kong binitawan si Nadine at sinabihan siyang tumayo sa likod ko. Napadako ang tingin ko sa isang maliit na bangko sa tabi ng pader. Isa itong matibay na bangkong gawa sa kahoy na sinadya naming bilhin para kay Nadine. Patuloy pa rin sa pagbubunganga ang biyanan ko. Sinasabi ko sa'yo, Eileen, sa bahay na to, ako ang nasusunod. Sumusunod sa akin ang anak ko. Kaya kung may hindi ka gusto, itikom mo yung bibig mo at magtiis ka. Hindi naman siya mamamatay kung mahawakan lang siya ni Baste. Muli niyang sabi, sabay turo kay Nadine. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya. Tahimik akong lumapit, yumuko, at hinawakan ang bangko. Mabigat ang kahoy nito. Nang makita ni Mama Zenny ang bangko sa mga kamay ko, nagulat siya ngunit agad ding ngumisi. Anong akala mo? Matatakot mo ako sa bangkong yan? Mas marami na akong nakain na bigas kaysa sayo. Humakbang ako palapit sa kanya. Mahigpit ang hawak sa paa ng bangko. Ang aking tingin ay nagpabago sa pangungutya sa kanyang mukha patungo sa matinding takot. Ano? Anong gagawin mo? Nagsimula siyang umatras. Eileen, binabalaan kita. Subukan mo akong hawakan at sisiguraduhin kong hihiwalayan ka ng anak ko. Malamig akong ngumiti. Hihiwalayan? Itinaas ko ang bangko na parang ihahampas sa kanya. Sawa ka na bang mabuhay? Nagpakawala ng matinis na tili si Mama Zenny, tinakpan ang kanyang ulo ng mga braso at napaupo sa sahig. Ang matabang si Baste ay malakas na umiyak sa takot. Hindi ko inihampas ang bangko sa kanya. Buong lakas ko itong ibinagsak sa sahig, malapit sa kanyang mga paa. Isang nakakabinging lagutok ang umalingaw-ngaw. Tumama ang paa ng bangko sa tiles. Nagliparan ang mga piraso ng kahoy sa lahat ng direksyon. Parang huminto ang ikot ng mundo. Nakapabagsak sa sahig ang biyanan ko. Namumutla na parang papel, nanginginig na parang dahon sa hangin. Ang iyak ni Baste ay naipit sa kanyang lalamunan. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa, at may diin sa bawat salitang binigkas ko. Makinig kang mabuti. Una, bahay ko ito at ng anak ko. Kung may magsasalita pa ng masama laban sa kanya, tatalupan ko ng buhay. Pangalawa, ang anak ko ay buhay ko. Sinumang mga has na manakit sa kanya, kahit isang daliri, makakapatay ako para sa kanya. Pangatlo, kunin mo yung paborito mong apo at lumayas kayo sa pamamahay ko ngayon din. Hindi malakas ang boses ko, pero nagnangalit ang mga ngipin ko. Tumingin sa akin si Mama Zenny nang may matinding takot. Nanginginig ang mga labi niya, pero hindi siya makapagsalita. Sa sandaling iyon, tumunog ang susi sa seradura. Dumating na ang asawa kong si Dennis. Binuksan niya ang pinto, nakita ang nangyayari, at nanigas sa kinatatayuan. Anong nangyayari rito? Tiningnan ni Dennis ang magulong sahig, pagkatapos ay ang inang nakaupo sa sahig, at ang umiiyak na anak na nagtatago sa likod ko. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Eileen, nag-iiskandalo ka na naman ba? Ang una niyang sinabi ay hindi pag-aalala para sa kanyang anak, kundi paninisi sa akin. Biglang nanlamig ang puso ko. Ang biyanan kong nakaupo sa sahig, nang makita si Dennis, ay biglang nagkaroon ng lakas ng loob at umiyak ng napakalakas. Anak ko, salamat sa Diyos at dumating ka. Kung hindi ka umuwi, baka pinatay na ako ng baliw na to. Umiiyak siya at madramang nakaturo sa akin. Akma niya akong hahampasin ng bangko. Hanggang ngayon sumasakit ang dibdib ko. Diyos ko, hindi ko na kaya. Biglang nagbago ang mukha ni Dennis. Tumakbo siya para itayo ang kanyang ina. Ma, ayos lang ba kayo? Saan ang masakit? Dadalhin ko kayo sa ospital. Hindi ako pupunta sa ospital. Tinulak siya ni Mama Zenny. Mabigat na umupo sa sofa. Hinampas ang kanyang mga hita at nagpatuloy sa pagdadrama. Hustisya ang kailangan ko. Pinagsabihan ko lang ng konti si Nadine. Tapos muntik na akong patayin ng babaeng yan ng bangko. Saan ka nakakita ng ganyan? At para saan pat nagpakapagod akong bantayan ng anak nyo? Naging madilim ang mukha ni Dennis. Lumingon siya at galit na tiningnan ako. Eileen, ano bang gusto mong palabasin? Nanay ko yan. Paano mo nakuha ang lakas ng loob na pagbantaan siya? Niyakap ko ang anak ko at malamig siyang tinitigan. Hindi ko siya sinaktan. Magkakaila ka pa? Tinuro niya ang sirang bangko sa sahig. Ano to? Huwag mong sabihin na kusang tumakbo ang bangko at nagpakabasag. Ibinagsak ko lang sa sahig.
Kalmado kong sagot. Ibinagsak sa sahig. Ngumisi si Dennis. Kaya pala ang pananakot ng matanda ay normal lang sa'yo. Tanungin mo siya kung nararapat ba siyang takutin. Tingnan mo kung anong ginawa niya. Ipinakita ko sa kanya ang pulang latay sa braso ng anak ko. Imulat mo ang mga mata mo at tingnan mo. Ang sarili mong nanay ang humataw sa kanya ng sinturon. Ngayong araw, birthday ng anak mo, at dahil lang sa isang laruan, nanakit siya ng 6 na taong gulang na bata. Napadako ang paningin ni Dennis sa braso ng kanyang anak. Umiwas siya ng tingin saglit, ngunit agad na bumalik sa pagiging seryoso at galit. Dinidisiplina lang ni mama ang bata. Matigas ang ulo ng mga bata, kaya pinalo ng 1 o 2 beses. Anong masama doon? Lahat naman tayo pinalaki ng ganyan noon. At tingnan mo, lumaki tayong maayos na tao. Kayo ang pinalaki ng ganyan, pero hindi ibig sabihin kailangang tiisin yan ng anak ko. Halos mapasigaw na ako. Dennis, gumising ka nga! Nasa 21st century na tayo. Ang pananakit ng bata ay isang krimen. Child abuse, VAWC. Krimen? Babasahan mo pa ako ng batas? Tiningnan ako ni Dennis na parang nakarinig ng isang nakakatawang biro. Problema ito ng pamilya, mga bagay na nangyayari sa loob ng bahay. Tapos babanggitin mo sa akin ang batas? Eileen, mukhang nababaliw ka na yata sa kakatambay dito sa bahay. Lumapit siya sa akin, ibinaba ang boses, at nagbantang nagsalita. Binabalaan kita. Humingi ka ng tawad sa nanay ko ngayon din, at kakalimutan natin ang nangyari ngayon. Kundi, humanda ka. Hihingi ng tawad? Tiningnan ko siya. At ang taong ito ay mukhang nakakatakot na estranghero. Ito ang asawa kong minahal ko ng 8 taon at pinakasalan ko ng 7 taon. Sa kanyang mga mata. Ang mga pag-iinarte ng kanyang ina ay mas mahalaga kaysa sa mga latay sa katawan ng kanyang sariling anak. Ang aking hinanakit at galit ay itinuring niya lang na kabaliwan. Hindi ako hihingi ng tawad, mariin kong sinabi sa bawat salita. Siya ang dapat humingi ng tawad. Tinuro ko si Mama Zenny. Obligasyon niyang humingi ng tawad sa anak ko sa ginawa niya ngayon. Kahit mamatay ako! Matinis na sigaw ng biyenan ko. Ako? Hihingi ng tawad sa isang bata? Hinding-hindi. Dennis, naririnig mo ba? Pinipilit niya akong humingi ng tawad sa apo ko. Kapag nalaman ito ng ibang tao, anong laking kahihiyan para sa pamilya natin. Namutla sa galit si Dennis. Eileen, sumusobra ka na. Sumusobra? Tumawa ako ng mapakla na halos tumulo ang luha ko. Dennis, isipin mong mabuti. Sa 7 taon nating pagsasama, kailan ko kinontra ikaw o ang nanay mo? Sabi ng nanay mo hindi niya gusto ang luto ko. Nag-enroll ako sa culinary class. Sabi niya masyadong matingkad ang suot ko. Nagsimula akong magsuot ng puro itaas at gray. Sabi niya hindi na kailangang mag-aral pa ng matagal ang babae kaya pinigilan niya akong mag-masters. Tinalikuran ko ang pangarap ko. Isinakripisyo ko ang career ko, mga kaibigan ko, at lahat-lahat para sa pamilyang ito. At anong nakuha ko kapalit? Ang tawagin ng nanay mo na pabigat ang anak ko at paluin siya ng sinturon. Tapos, uuwi ka nang hindi man lang inaalam ang totoong nangyari at ipipilit mong ako ang humingi ng tawad. Palakas na ng palakas ang boses ko. Ang lahat ng naipong hinanakit at galit sa loob ng maraming taon ay sumabog. Dennis, sabihin mo sa akin, anong naging kasalanan ko? Natigilan si Dennis. Ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit walang lumabas na salita. Sa kanyang mga mata ay dumaan ang pagkasensya, na agad ding napalitan ng inis. Tama na, tama na. Anong silbi na ungkatin pa ang nakaraan? Silbi? Tinitigan ko siya. Para sa akin, may malaking silbi ito. Nang makitang hindi makasagot si Dennis, muling binuhay ni Mama Zenny ang kanyang pagiging aktres. Diyos ko, bakit ganito kapait ang kapalaran ko? Anong klaseng asawa ang napangasawa ng anak ko? Matanda na ako. Hindi na kita mapoprotektahan. Ngayon, ang babaeng ito na ang magiging reyna ng bahay na to. Palaging bumibigay si Dennis sa ganitong mga drama. Mabilis siyang lumingon sa ina para patahanin ito. Ma, huwag niyo pong sabihin yan. Huwag kayong mag-alala. Hanggat nandito ako, walang mananakit sa inyo. Pagkasabi nito, humarap ulit siya sa akin at may awtoridad na sinabi, Eileen, huling beses ko nang sasabihin to. Humingi ka ng tawad. Tiningnan ko siya at ang nakangising mukha ng kanyang ina sa likod niya. Ang huling pag-asa sa aking puso ay tuluyan ng namatay.
Ang lalaking ito ay buong-buong nilamon ng kanyang toxic na pamilya. Hindi ko na siya asawa. Siya ay anak na lamang ni Mama Zenny. At ganito na ito habang buhay. Sige, tumango ako. Hindi ako hihingi ng tawad. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko at tumalikod papunta sa kwarto. Anong balak mo? Sigaw ni Dennis mula sa likod ko. Hindi ako sumagot. Pagpasok ko sa kwarto, inilabas ko ang pinakamalaking maleta at nagsimulang mag-impake. Kinuha ko lang ang mga damit namin ni Nadine. Ang mga gamit na binili ko ng may pagmamahal para sa bahay na ito ay hindi ko ginalaw. Sumunod si Dennis at, nang makita ang ginagawa ko, ay nagpanik. Eileen, anong ginagawa mo? Gagawa ka na naman ng eksena? Maayos kong tinupi ang mga damit at inilagay sa maleta. Dennis, maghiwalay na tayo. Kalmado ang boses ko, parang pinag-uusapan ng isang bagay na walang kinalaman sa akin. Ipaanul ko ang kasal natin. Nanigas si Dennis. Akala niya ay nagmamaktol lang ako at hindi niya inaasahan na diretsahan akong mag-aalok ng hiwalayan. Maghiwalay? Nauutal niyang tanong. Nababaliw ka na ba? Dahil lang sa maliit na bagay? Maliit na bagay? Huminto ako at lumingon sa kanya. Binugbog ang anak ko. Maliit na bagay yon. Binaliwala at tinapakan ng nanay mo ang dignidad ko. Maliit na bagay. Ang hindi mo pagpapahalaga sa 7 taon kong pagsasakripisyo para sa pamilya, maliit na bagay din yon. Dennis, hindi ito maliit na bagay. Ito ang huling patak. Isinara ko ang zipper ng maleta. Itinayo ito sa kanyang mga gulong. At hinawakan ang kamay ni Nadine. Aalis na kami. Hindi kita papayagan. Hinarangan ni Dennis ang pinto. Ipaliwanag mo ng maayos kung anong ibig sabihin ng hiwalayan. Akala mo ba hotel ito? Pasok kung kailan gusto, labas kung kailan gusto. Tumabi ka. Mas malamig pa sa yelo ang boses ko. Hindi ako tatabi. Matigas niyang posisyon. Kapag humakbang ka palabas ng pintong ito, huwag ka nang babalik at hindi mo na makikita ang anak mo. Sinimulan niya akong pagbantaan. Ginagamit ang aking anak bilang baraha. Tiningnan ko siya at naramdaman ang kabaliwan ng sitwasyon. Dennis, akala mo ba ako pa rin ang dating masunuring Eileen na pwede mong utus-utusan? Inilabas ko ang aking cellphone at sa harap mismo ng kanyang mga mata ay denial ko ang numerong pamilyar sa lahat, 911. Kung hindi ka tatabi ngayon din, tatawag ako ng pulis at irereklamo kita ng illegal detention at VAWC. Biglang namutla si Dennis. Mukhang hindi niya inaasahan na kaya ko talagang gawin iyon. Pati ang pag-iyak ng biyenan ko sa sala ay biglang tumigil. Nakatayo kami at magkaharap, parang huminto ang hangin. Sa huli, nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin at humakbang siya sa gilid. Hinila ko ang maleta, inalalayan si Nadine palagpas sa kanya, at nang hindi lumilingon, lumabas ako ng apartment na sumakal sa akin sa loob ng 7 taon. Ang sariwang hangin sa labas ay tila napakalinis. Kumuha kami ni Nadine ng kwarto sa isang murang hotel. Nang sumara ang pinto ng kwarto, naglaho ang lahat ng tapang ko. Niyakap ko si Nadine, at tahimik na tumulo ang mga luha sa aking mga pisngi. Iniabot ni Nadine ang kanyang maliit na kamay at pinunasan ang mga luha ko. Mama, huwag ka na pong umiyak. Hindi na po masakit ang braso ko. Pagtingin sa kanyang inosente at maunawaing mukha, nakaramdam ako ng matinding sakit sa aking puso. Sinabi ko sa sarili ko, Eileen, tama ang ginawa mo. Para sa anak mo at para sa sarili mo, kailangan mong maging matatag. Kakasimula pa lang ng labanang ito. Tahimik sa kwarto. Tanging ang ugong ng aircon ang naririnig. Pagod sa pag-iyak, mahimbing na nakatulog si Nadine sa aking mga bisig. Bakas pa rin sa kanyang mukha ang mga linya ng luha, at sa pagtulog ay napapakislot siya, habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ko. Dinudurog ang puso ko. Kinuha ko ang cellphone ko, at hinanap sa contacts si Sarah. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan at isang magaling na abogada para sa mga kaso ng annulment at VAWC. 3 beses nagring ang telepono bago niya sinagot. Hello, Eileen. Napatawag ka? Naisipan mo bang ilibre ako ng dinner? Masigla niyang bungad. Nang marinig ang magaan niyang tono, naramdaman ko ang panginginig ng aking ilong at muling nagbabadya ang mga luha sa aking mga mata. Huminga ako ng malalim, sinusubukang magsalita ng normal. Sarah, kailangan ko yata ng tulong mo. Agad na nakutuban ni Sarah na may mali. Eileen, anong nangyari? Iba ang boses mo. Umiiyak ka ba?
Pagsabi ko pa lang ng isang salita, hindi ko na napigilan ang sarili ko at nakawala ang mga pinipigilang paghikbi. Eileen, kumalma ka. Ikwento mo sa akin ng maayos kung anong nangyari. Sinaktan ka na naman ba ng Gong Dennis na yan? Naging seryoso ang boses ni Sarah. Magulo ko sa kanyang ikinuwento ang lahat ng nangyari ngayong araw, mula sa pagpalo ng biyanan ko sa bata hanggang sa pag-aaway namin ni Dennis at ang paglayas ko ng bahay dala ang maleta. Tahimik na nakinig si Sarah nang hindi sumasabat. Nang matapos ako, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Akala ko nga naputol ang linya. Eileen. Sa wakas ay nagsalita siya sa isang napakakalmadong boses. Nasaan ka ngayon? Nasa isang hotel ako malapit sa trabaho mo. Okay, i-text mo sa akin ang address. Pupunta ako dyan ngayon din. Habang wala ako, huwag mong sasagutin ang mga tawag ni Dennis at ng mga kamag-anak niya at huwag kang magre-reply. Maliwanag? At i-check mo ang mga bank apps mo. Tingnan mo kung magkano ang pera mo ngayon. Ang pagiging kalmado ni Sarah ay tila naging gamot pampakalma para sa akin. Ibinaba ko ang telepono at agad binuksan ang BDO at BPI apps ko tulad ng sinabi niya. Ang nakita ko ay nagpabigla sa akin. Palaging si Dennis ang humahawak ng pera sa aming pamilya. Buwan-buwan siyang nagpapadala ng fixed na budget para sa panggastos sa bahay at mga pangangailangan ni Nadine. Palagi kong iniisip na iisa lang ang mag-asawa at ang pera niya ay pera rin natin. Pero ngayon, nang buksan ko ang app, natuklasan kong ang joint account namin ay may natitira na lang na wala pang 1,000 piso, 1,000 PHP. At ang personal kong ipon, na nakuha ko mula sa pagtitipid at mga racket minsan, ay nasa 500 piso ang PHP na lamang. Gumuho ang mundo ko. Ibig sabihin, matagal na siyang nag-iingat laban sa akin. O mas tamang sabihin, mula pa noong simula, ay hindi na siya tunay na nagtiwala sa akin. Ang katotohanang ito ay mas nakasakit sa akin kaysa sa mga salitang sinabi niya para ipagtanggol ang kanyang ina. Pagkalipas ng halos kalahating oras, may kumatok sa pinto, si Sarah iyon. Naka-business suit siya, nakapusod ang buhok, at matalim ang tingin. Pagpasok niya, mahigpit niya akong niyakap. Magiging maayos din ang lahat. Nandito ako. Dahil sa yakap na iyon, muntik na naman akong mapaiyak. Tinapik ni Sarah ang likod ko, kumalas, at tiningnan ang natutulog na si Nadine. Lumapit siya. Marahang hinaplos ang pisngi nito, at nang makita ang pulang latay sa braso, dumilim ang kanyang paningin. Mga hayop! Mahina niyang mura. Pagkatapos ay hinila niya ako sa sofa, naglabas ng notebook at ballpen mula sa kanyang bag. Sige, tama na ang iyak. Ngayon trabaho na. Sabi mo sa telepono gusto mo nang hiwalayan at idedemanda mo sila. Seryoso ka ba? Hindi lang bugso ng damdamin? Tiningnan ko siya at mariing tumango. Seryoso. Higit kailanman sa buong buhay ko. Mabuti. Tumango si Sarah at may isinulat sa notebook. Dahil nakapagdesisyon ka na, kailangan nating maghanda ng perpekto. Ang annulment o legal separation ay hindi lang simpleng pag-aaway. At ang paglayas sa bahay ay hindi pa katapusan. Ito ay isang giyera. Giyera para sa anak mo, para sa mga ari-arian nyo, at para sa dignidad mo. Giyera. Bulong ko. Oo, giyera, sabi ni Sarah, at ang kalaban mo ay si Dennis at ang buong pamilya niya. Sa tingin mo, ano ang tsansa mong manalo ngayon? Natahimik ako. Wala akong trabaho, walang sariling pinagkakakitaan, at may 500 pesos lang sa kamay. Si Dennis naman ay department head sa isang malaking kumpanya, malaki ang sweldo, at may mapanlinlang na ina. Halos wala akong tsansa. Alam kong hindi magiging madali. Napansin ni Sarah ang aking pagkadismaya. Pero may pag-asa. Eileen, makinig ka. Kailangan mong gawin ang 3 bagay na ito ngayon din. Una, mangolekta ng ebidensya. Lahat ng magpapatunay na ang biyanan mo ay patuloy na namba-blackmail at nangaabuso sa iyo emotionally. At lalo na ang ebidensya ng pambubugbog sa bata ngayon. Testimonya ng mga kapitbahay, chat history niyo ni Dennis, kahit ang diary mo, lahat ay pwede. At ngayon din, pupunta tayo sa ospital para kumuha ng mediko-legal na magpapatunay sa mga pasa ni Nadine. Ito ang pinakadirektang ebidensya. Pangalawa, i-check ang mga ari-arian. Sabi mo ubos na ang pera sa joint account nyo. Malamang na inililipat na ni Dennis ang mga conjugal properties ninyo. Seryoso ito sa ilalim ng VAUWC law natin, RA 9262.
Kailangan nating alamin ang lahat ng kita, gastos, at ari-arian niya sa buong panahon ng kasal nyo. Mga kondo, kotse, stocks, bank accounts, walang dapat makaligtaan. Pero wala akong alam sa mga yan, sabi ko. Palaging siya ang nag-aasikaso ng lahat. E di kailangan nating alamin, putol ni Sarah. Isipin mo kung saan niya pwedeng itago ang mga dokumento. Sa vault? Baka may close friend siya na may alam? Umiling ako. Nakalock ang mga drawer sa opisina niya sa bahay. Hindi ko rin alam ang password ng vault. Kung ganun, huling opsyon na lang. Sabi ni Sarah, kukuha tayo ng court order para pilitin ang mga bangko na ilabas ang bank statements niya. Matrabaho, pero epektibo. Tiningnan niya ako at malinaw na sinabi. Pangatlo, maghanap ka ng trabaho. Kailangan mo ng financial independence. Eileen, alam kong maraming taon ang ibinigay mo sa pamilya at mahirap bumalik sa trabaho pero kailangan mong gawin to. Sa usapin ng custody, tinitingnan ng korte ang kakayahang pinansyal ng ina. Makukuha mo lang si Nadine kung mapapatunayan mong kaya mo siyang bigyan ng maayos at matatag na buhay. Pagkolekta ng ebidensya, paghahanap ng ari-arian, at financial independence, ibinigay sa akin ni Sarah ang 3 malinaw na landas at bawat isa ay tila napakahirap tahakin. Kakayanin ko ba? Pinag-alinlanganan ko ang sarili ko. Kakayanin mo, hinawakan ni Sarah ang kamay ko. Mainit at mahigpit ang kanyang palad. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Nandito ako, Eileen. Isa ka sa pinakamatatapang na babaeng kilala ko. Nung college tayo, kaya mong hindi lumabas ng dorm ng 3 buwan para lang mag-aral para sa exams. Naniniwala ako na para kay Nadine, kakayanin mo ang lahat. Oo, lahat para kay Nadine. Tiningnan ko ang mahimbing na natutulog kong anak at isang matinding lakas ang sumibol sa aking puso. Kaya kong mabuhay ng walang pag-ibig o kasal, pero hindi ko kayang mabuhay ng wala ang anak ko. Para sa kanya, handa akong suungin ng apoy at baha. Sarah, salamat talaga, taos-puso kong sinabi. Magkaibigan tayo, di ba? Kalimutan mo na ang hiya-hiya. Ngumiti si Sarah. Ngayon, mag-ayos ka na. Pupunta muna tayo sa ospital para kunin ang medico legal ni Nadine, tapos dadalhin kita sa isang lugar. Saan? Kung saan mo muling matatagpuan ang sarili mo. Sa mga mata ni Sarah ay may kumikislap na apoy na hindi ko pa nakita noon. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aking ganting salakay ay opisyal nang nagsimula. Dinala namin ni Sarah si Nadine sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Maingat na sinuri ng doktor ang latay ng sinturon sa braso ni Nadine, pinikturan ito at nag-issue ng medical legal certificate para sa minor physical injuries na mahalaga para sa kasong VAWC. Habang hawak ko ang manipis na papel na iyon, naramdaman ko ang panginginig ng mga daliri ko. Ito ang ebidensya, ang hindi mapapasubaliang patunay ng pananakit ni Mama Zenny sa aking anak. Paglabas namin ng ospital, madilim na ang kalangitan. Walang tigil sa pag-vibrate ang cellphone ko simula pa kaninang gabi. Lumalabas sa screen ang mga pangalan ni Dennis at Mama Zenny. Sa payo ni Sarah, hindi ko sinagot ang kahit isang tawag. Sumunod na bumuhos ang mga text messages at chats. Ang mga mensahe ni Dennis ay nag-iba-iba mula sa galit na pagbabanta hanggang sa panunuyo. Eileen, itigil mo na tong kalokohang to. Iuwi mo agad ang bata. Akala mo ba sa pagtatago mo ay mareresolba ang lahat? O sige, inaamin ko, mali ako. Hindi sana ako sumigaw sa'yo. Umuwi ka na at pag-usapan natin ng maayos. Han, huwag ka nang magalit. Matanda na si Mama. Huwag mo nang patulan ang mga sinasabi niya. Pangako ko, hindi na niya uulitin. Hindi pwedeng nasa labas si Nadine mag-isa. Delikado sa hotel. Umuwi na kayo ngayon din. Habang binabasa ang mga mensaheng ito, naramdaman ko ang matinding ironiya. Akala niya ay ganun-ganun lang. Sasaktan ako, tapos bibigyan ng candy. At ayos na ang lahat, hindi niya talaga maintindihan o ayaw niyang intindihin kung bakit umabot ako sa ganito. Ang inaalala lang niya ay ang sarili niyang reputasyon at ang imahe ng isang perpektong pamilya. Ang mga text ng biyenan ko ay mas kasuklam-suklam. Ikaw, malanding mangkukulam, inilayo mo ang anak ko. Wag na wag ka nang babalik. Eileen, subukan mo lang makipaghiwalay sa anak ko. Pupunta ako sa opisina mo, dati, at sa mga magulang mo para mag-iskandalo. Ipapahiya kita hanggang sa hindi mo na maiangat ang mukha mo. Saan mo itinago ang apo ko? Baka ibinenta mo na siya. Walang puso. Nakakamangha talaga ang imahinasyon niya.
Walang emosyon kong na-screenshot ang bawat mensahe at ipinadala kay Sarah. May kasamang caption, ebidensya ang lahat ng ito. Sumulyap si Sarah sa screen ng cellphone ko habang nagmamaneho at ngumisi. Ubus na ang bala nila. Bukod sa pananakot at emotional blackmail, wala na silang magawa. Lumingon siya sa akin. Eileen, tandaan mo, huwag mong hayaang apektuhan ka ng mga salitang yan. Ang inasal nila ay nagpapatunay lang ng kanilang takot at kahinaan. Tumango ako, pero mabigat pa rin ang loob ko. Pagkatapos ng lahat, 7 taon din kaming nagsama. Pagsisinungaling kong sasabihin kong wala na akong pakialam. Pero tuwing maaalala ko ang sugat sa braso ni Nadine, nagiging bato muli ang puso ko. Saan na tayo pupunta ngayon? Tanong ko. Pagdating natin, makikita mo, misteryosong ngiti ni Sarah. Umikot ang sasakyan sa syudad, at sa wakas ay huminto sa harap ng isang sikat na subdivision o condo complex. Dito? Nagtataka kong tanong. Ito ang pangalawa kong condo. Bihira akong tumira dito, paminsan-minsan lang para mag-relax. Sagot ni Sarah. Dinala niya ako sa isang maganda at fully furnished na 2,000 bedroom unit. Napakalinis ng lahat. Halatang regular na nililinis. Eileen, hanggat wala ka pang nahahanap na maayos na matitirhan, dito muna kayo ni Nadine. Mahigpit ang security dito. Hindi kayo matutunton ni Dennis at ng pamilya niya. Nahihiya ako. Sarah, nakakahiya namang makaabala sa'yo. Ano ka ba? Nagkukuwentahan ba tayo? Ipinasok ni Sarah ang maleta ko. Kung nahihiya ka, bigyan mo na lang ako ng 20% discount sa mga bayad ko sa'yo kapag kinuha mo akong abogada, biro niya, na nagpagaan ng kaunti sa sitwasyon. Binuksan niya ang refrigerator na puno ng mga sariwang pagkain at snacks. Nagpabili ako sa assistant ko kaninang hapon. Sigurado gutom na si Nadine pagkagising. Ipagluto mo muna siya, at pupunta ako sa study room para tulungan kang gumawa ng action plan. Habang pinagmamasdan ko ang lahat ng ginagawa niya para sa akin, nakaramdam ako ng init sa aking dibdib. Sa pinakamadilim na sandali, ang magkaroon ng ganitong kaibigan ang pinakamalaking swerte ko. Ipinagluto ko si Nadine ng paborito niyang sweet-style spaghetti. Nakatulog ng maayos ang bata at halatang gumanda na ang mood niya. Nang makita ang masarap na pagkain, kuminang ang mga mata niya. Mama, nasaan po tayo? Ang ganda naman dito. Kondo ito ni Tita Sarah. Dito muna tayo titira. Si Papa at si Lola? Hindi po ba sila pupunta? Sa pagbanggit sa kanila, lumamlam ang mga mata ni Nadine. Lumuhod ako, tiningnan siya sa mga mata, at seryosong sinabi, Nadine, may konting problema sina Mama at Papa. Titira muna tayo ng magkahiwalay. Tayong dalawa lang muna. Okay? Kalahating nakakaintinding tumango si Nadine. Hindi na po ba ako papaluin ni Lola? Mahina niyang tanong. At sa kanyang mga mata ay mababakas ang takot. Mahigpit ko siyang niyakap. Hindi na. Pangako ni Mama. Walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo. Wala, kailanman. Pagkatapos patulugin si Nadine, pumasok ako sa study room. Nakagawa na si Sarah ng malinaw na outline ng aming sitwasyon sa kanyang notebook. Mga bentahe, advantages, ebidensya ng pang-aabuso sa bata, VAWC, Medical Legal Certificate, hinala sa pagtatago ng ari-arian ng kalaban, ubos na joint account. Ako ay isang may bahay na nag-alay ng maraming taon para sa pamilya, na nagbibigay karapatan para sa suporta, mas malapit ang bata sa ina, mga kahinaan, weaknesses, walang sariling pinagkakakitaan. Maaaring gamitin ng kalaban ang insidente sa bangko para palabasin akong agresibo at unstable ang emosyon. Walang impormasyon sa mga ari-arian ng kalaban. Matibay na suporta mula sa pamilya ng kalaban. Gagamitin nila ang kanilang mga koneksyon para mangipit. Maliwanag na lahat, tinuro ni Sarah ang notebook. Napakalinaw ng mga layunin natin. Una, makuha ang sole custody kay Nadine at magpasa ng protection order, PO. Pangalawa, mabawi ang pinakamalaking bahagi ng conjugal properties na nararapat sa inyo at child support. Para makamit to, kailangan nating gawing lakas ang mga kahinaan natin. Binilugan niya ang puntong, walang sariling pinagkakakitaan. Ito ang pinakamalaking kahinaan mo ngayon, at ito ang unang hadlang na kailangan nating lagpasan. May plano ka ba? Nag-isip ako. Noong college, nag-aral ako ng fashion design. Pagka-graduate, nagtrabaho ako ng 2 taon bilang assistant designer sa isang maliit na kumpanya, tapos nabuntis ako at nag-resign.
Ang 7 taon na iyon ay buong-buo kong inilaan sa pamilya at sa bata. Halos nakalimutan ko na ang aking mga professional skills. Anong trabaho ang pwede kong pasukan pagbalik sa market ngayon? May laban pa ba ako? Ano? Hindi ko alam. Pakiramdam ko'y nawawala ako. Huwag kang matakot. Palakas loob ni Sarah. Nandyan pa ang basic knowledge mo. Bukod pa rito, sa maraming taon ng pagiging nanay, nakakuha ka ng mga bagong skills, time management, paggawa ng masustansyang pagkain, child psychology. Kayamanan mo yan lahat. Kailangan mo lang pagsamahin yan sa orihinal mong propesyon. Pagsamahin? Halimbawa, sobrang sikat ngayon ang market sa mga damit pambata, lalo na yung premium, kung saan mahalaga ang comfort, functionality at aesthetics. Naiintindihan mo ang design at ang pangangailangan ng mga bata. Yan ang pinakamalaking advantage mo. Ang mga salita ni Sarah ay tila sinag ng liwanag na nagbigay linaw sa aking magulong isipan. Tama, ako ang pinakanakakaalam kung anong damit ang kailangan ng mga bata. Anong tela ang pinakamalambot at hypoallergenic? Anong tabas ang hindi nakakasagabal sa paggalaw? Anong design ang magpapasaya sa bata kapag isinuot ito? Sa lahat ng taon na ito, inilaan ko ang buong pag-unawa ko bilang isang ina sa bawat damit na binibili ko para kay Nadine at maging sa mga damit na ginawa ko mismo gamit ang aking mga kamay. Pwede kong subukan. May umusbong na pag-asa sa dibdib ko. Hindi lang subukan. Kailangang magtagumpay ka, matigas na sabi ni Sarah. Bukas na bukas, simulan mo nang ayusin ang resume at portfolio mo. Pagsama-samahin mo lahat ng lumang sketches mo at yung mga damit na tinahi mo para kay Nadine. Tutulungan kitang makipag-ugnayan sa mga recruiter at sa mga kumpanya ng damit. Sige! Masigla kong tango. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Sarah. Sumulyap siya sa caller ID at isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Speaking of the devil, binuksan niya ang loudspeaker. Mula sa speaker ay narinig ang pinipigil na galit na boses ni Dennis. Sarah, nandyan ba si Eileen sa'yo? Sumandal si Sarah sa upuan at kalmadong sumagot. Dennis, gabi na. May kailangan ka ba? Huwag ka nang mag-angangan. Alam kong ikaw ang nag-udyok sa kanya. Ibigay mo sa kanya ang telepono. Pasensya na, pero ang kliyente ko ay hindi gustong makipag-usap sa'yo ngayon. Kliyente? Malamig na tumawa si Dennis. Sarah, pinapayuhan kita. Huwag kang makialam sa hindi mo negosyo. Away mag-asawa ito. Bakit ka nakikialam? At hindi ka ba naniniwalang bukas na bukas ay maghahain ako ng kasong VAWC sa korte para i-freeze ang lahat ng bank accounts at ari-arian na nakapangalan sa'yo? Dahan-dahang singit ni Sarah, tinamaan ang kanyang pinakamasakit na punto. Nagkaroon ng nakakabinging katahimikan sa kabilang linya. Pagkaraan ng ilang segundo, nagngangalit ang mga ngipin na sinabi ni Dennis. Sarah, ngina mo. Same to you. Pinatay ni Sarah ang tawag. Tiningnan ako at itinaas ang kilay. Nakita mo? Natakot siya. Tiningnan ko si Sarah ng may labis na pasasalamat at paghanga. Sa tabi niya, parang nagkaroon ako ng walang hanggang supply ng tapang. Alam kong magiging napakahirap ng labanang ito, pero hindi ako aatras. Para kay Nadine, at para mabawi ang sarili kong buhay. Kinabukasan, dinala ko si Nadine sa isang pansamantalang daycare na inayos ni Sarah. Masakit makita ang anak ko na panay ang lingon habang pumapasok sa isang hindi pamilyar na kapaligiran. Pero alam kong kinakailangan ang hakbang na ito. Hindi ko na siya pwedeng itali sa akin gaya ng dati. Kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong lumaban. Pagbalik sa kondo ni Sarah, unang-una kong binuksan ang luma kong laptop. Masyadong mabagal ito. Parang ako lang. Masyadong matagal na nakatulog. Hinanap ko ang folder na pinangalan ng Pangarap. Nandoon ang lahat ng sketches ko simula pa noong college at sa unang 2 taon ko sa trabaho. Nang makita ang mga linyang medyo inosente pa pero puno ng buhay at kulay, naramdaman ko ang pamumuo ng mga luha sa aking mga mata. Punong-puno ako ng pag-asa para sa kinabukasan noon. Akala ko magiging sikat akong designer, gagawa ng sariling brand, at makikilala sa mundo ng fashion. Ngunit malupit akong sinampal ng realidad. Huminga ako ng malalim. Pinipigilan ng lungkot. Hindi ngayon ang oras para magnostalgia. Ang mga lumang pangarap na ito ay dapat maging armas ko ngayon. Buong araw kong inayos ang aking portfolio. Pumili ako ng ilang magagandang serye, in-edit at nilayout ko ito. Kinunan ko rin ng litrato ang 12-12 ng mga damit pambata na tinahi ko para kay Nadine sa mga nakalipas na taon.
Pinagsama-sama ko ito bilang isang koleksyon at tinawag na pagmamahal ni inay. Walang mga nakakagulat na palamuti sa mga damit na ito, pero puno ito ng masusing pinag-isipang detalye. Halimbawa, jacket na natatanggal ang manggas, mga pantalon na naitutupi at naa-adjust ang haba, at mga t-shirt na may mga drawing mismo ni Nadine. Ang lahat ng ito ay disenyo na hinihingi ng tunay na pangangailangan ng isang ina. Naniniwala ako na ang mga gawang may puso ay mas nakakaantig kaysa sa mga malamig na sketches. Nang matapos ako, nagulat akong madilim na pala at saka ko lang naramdamang kumukulo na ang tiyan ko. Binuksan ko ang Grab, Food Panda app para mag-order nang bigla kong makita ang SMS mula sa bangko. Kinaltas sa iyong account, PHP 500.00. Current balance, PHP 0.00. Nanigas ako. Iyon ang huling pera ko. Mabilis kong binuksan ang BDO app at tiningnan ang transaction history. Isang hindi pamilyar na pangalan ang nakatanggap. At ang oras ng transfer ay kahapon, hindi nagtagal pagkaalis ko ng bahay. Siguradong si Dennis yon. Alam niya ang PIN at password ng account ko at inilipat niya ang huling perang nagliligtas sa akin sa mismong pagkakataon na kailangan ko ito. Pumulupot sa akin ang lamig mula ulo hanggang paa. Gusto niya akong iwanang walang ni isang kusing. Ipitin ako sa sulok para gumapang ako pabalik sa kanya na nagmamakaawa. Nanginginig ako sa galit, agad kong diniyalang numero niya. Sinagot niya halos kaagad. Pagod at paos ang boses niya. Hello, Dennis. Anong ibig sabihin nito? Bakit mo inilipat ang pera sa card ko? Sigaw ko sa telepono. Walang pakialam siyang sumagot. Nakita mo na pala? Perang binigay ko sa'yo yon. Dahil napagdesisyonan mong maglayas? Siyempre, babawiin ko. Binigay mo sa akin, Dennis? Wala ka bang konsensya? Dahil sa galit, hindi ko na pinili ang mga salitang gagamitin ko. Perang tinipid ko sa lahat ng bagay yon. Perang kinita ko sa mga maliliit na racket. Anong karapatan mong kunin? Racket? Ngumisi siya. Eileen, wag mong kalimutan, isa ka lang housewife ngayon. Ang oras mo ay pagmamay-ari ng pamilya. Kumita ka ng pera gamit ang oras ng pamilya, ibig sabihin, ang pera ay pag-aari ng pamilya. Bilang haligi ng tahanan, binawi ko lang. Anong problema doon? Walang hiya ka. Wala pa akong nakitang taong kasing kapal ng mukha mo. Dennis. Isa kang. Tinaasan niya ang boses niya. Eileen, tingnan mo nga ang sarili mo. Para kang tindera sa palengke. Dahil lang sa pera, kinalimutan mo na ang dignidad mo. Nagkamali ako sa'yo. Hindi ko kailangan ng dignidad. Ikaw ang nawalan ng hiya. Dinala mo ako sa ganitong sitwasyon tapos pinagbabawalan mo pa akong lumaban? Ako ang nagdala sa'yo dyan? Pinilit ba kitang lumayas? Pinilit ba kitang hampasin ng bangko ang nanay ko? Inumpisahan na naman niya ang sirang plaka niya. Eileen, diretsahan na tayo. Kunin mo ang bata. Umuwi kayo ngayon din at humingi ka ng tawad sa nanay ko. At magpapanggap akong walang nangyari at ibabalik ko ang pera mo. Pero kung magmamatigas ka at ipipilit mo ang hiwalayan at kaso, magtutuos tayo. Lahat ng kinain mo, isinuot, at ginamit sa nakalipas na mga taon, ako ang kumita noon. Wala kang ni isang kusing nakita. Paano mo ako lalabanan sa korte? Hindi mo nga mapakain ang sarili mo. Tapos gusto mong kunin ang anak natin? Sa tingin mo ibibigay ng judge sa'yo ang bata? Bawat salita niya ay bumabaon sa puso ko tulad ng isang matalim na kutsilyo. Oo, wala akong pera. Iyon ang pinakamalaking kahinaan ko. At walang awa siyang umatake doon. Dennis, pagsisisihan mo to. Sabi ko nang tipunin ang lahat ng lakas ko. Can't wait. Malamig niyang sagot at ibinaba ang telepono. Habang pinapakinggan ang dead tone, hindi ko na kinaya at napabagsak ako sa malamig na sahig. Isang kawalan ng pag-asa. Isang uri na hindi ko pa naranasan noon ang mahigpit na pumulupot sa akin. Anong gagawin ko? Wala na akong pera. Kailangan kong magbayad ng daycare, bumili ng pagkain. Hindi ako aabot hanggang bukas. Kailangan ko ba talagang bumalik at magmakaawa sa kanya tulad ng gusto niya? Hindi maaari. Sa tuwing maaalala ko ang malupit na mukha ni Mama Zenny at ang sugat sa braso ni Nadine, sinasabi ko sa sarili kong wala ng atrasan. Pinunasan ko ang mga luha ko at tumayo mula sa sahig. Binuksan ko ang contacts list ko at nagsimulang maghanap. Ang mangutang ang tanging paraan. Pero kanino ako uutang? Dahil sa pamilya, halos naputol ko na ang lahat ng social connections ko. Matagal na akong hindi nakikipag-usap sa mga college friends ko.
Ganoon din sa mga dating katrabaho. Ang tanging naisip ko ay ang mga magulang ko. Tinawagan ko si mama. Ang boses niya ay kasing bait tulad ng dati. Eileen, anak, napatawag ka ng 10 oras ng gabi? Makulit na naman ba si Nadine? Ma, simula ko. At nagtaksil ang boses ko sa panginginig. Anong nangyari? May problema ba? Agad na nag-alala si mama. Mabilisan kong ikinuwento sa kanya ang nangyari. Siyempre, hindi ko na sinabi na binugbog ng biyanan ko ang bata at ninakaw ni Dennis ang pera ko para hindi sila matakot. Sinabi ko lang na nag-away kami ng malala tungkol sa pagpapalaki ng bata at nagpa siya akong bumukod muna. Ma, kailangan ko sanang manghiram ng konting pera para makapagsimula. Lakas loob kong sinabi. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ko ang pagbuntong hininga ni Papa. Eileen, normal lang sa mag-asawa ang mag-away. Tampuhan lang yan. Anong kalokohan niyang babaeng may anak ang aalis ng bahay? Oo nga, sang-ayon ni Mama. Napakabait naman sa'yo ni Dennis. Matanda na ang biyanan mo. Prang ka lang magsalita. Habaan mo na lang ang pasensya mo at magiging maayos din ang lahat. Umuwi ka na. Huwag mo nang bigyan ng sakit ng ulo si Dennis at ang mga magulang niya. At tungkol sa pera, singit ni Papa. Malapit nang ikasal ang kuya mo. Kailangan nating tulungan sila sa down payment ng bahay. Kailangan namin ng malaking halaga. Baon na nga tayo sa utang. Wala kaming sobrang pera para sa'yo. Tuluyan nang nanlamig ang puso ko. Oo nga pala, may kuya ako. Sa isip nila, ang pangangailangan ng lalaking anak at ang kasal nito ay palaging mas mahalaga kaysa sa problema ng babaeng anak. Naiintindihan ko na. Pa, ma, pasensya na po sa abala. Ibinaba ko ang telepono. Pakiramdam ko'y buong-buong naubos ang pagkatao ko. Kahit ang mga pinakamalapit na tao sa akin, ang aking mga magulang, ay hindi ako inintindi at sinuportahan. Ganito ba talaga ako mag-isa sa mundong ito? Hindi. Nandyan si Sarah. Hindi ko pwedeng iasa ang lahat ng pag-asa ko sa ibang tao. Pero ngayon, wala na akong ibang pagpipilian. Kahit hiyang-hiya ako. Nag-message ako kay Sarah. Sarah, pwede ba akong makahiram ng pera sa'yo? Pagka-send ng message, naramdaman ko ang pag-iinit ng aking mga pisngi. Halos agad na sumagot si Sarah. Walang maraming tanong. Oo naman. Wala pang isang segundo, may notification mula sa bangko, GCash. You have received PHP 100,000.00. Habang tinitingnan ang mga numero, hindi ko na napigilan at bumuhos ang mga luha sa aking mga mata. Hindi lang ito pera. Ito ay isang salbabida. Isang sinag ng liwanag sa bangin ng aking kawalan ng pag-asa. Dahil sa 100,000 pesos ni Sarah, nakahinga ako ng maluwag, pero kailangang tipirin ang perang ito. Agad akong umalis sa kondo ni Sarah at umupa ng isang napakaliit na apartment sa isang lumang barangay, pero sobrang lapit sa daycare ni Nadine. Luma na ang gusali, may mga tuklap na pintura sa pader, pero ang mga bintana ay nakaharap sa araw kaya maliwanag ang kwarto. Sabay naming inayos ni Nadine ang aming maliit na bahay. Bumili kami ng murang carpet, second-hand na lagayan ng libro, at dinikitan namin ang pader ng mga drawing ni Nadine. Kahit simple, ito ang aming ligtas na kanlungan. Pagkatapos mag-ayos, ibinuhos ko ang oras ko sa paghahanap ng trabaho. Sa payo ni Sarah, nagpadala ako ng resume at portfolio sa dose-dosenang kumpanya mula sa malalaking brands hanggang sa maliliit na studios. Pero mas malupit ang realidad. Karamihan sa mga resume ko ay hindi man lang nasagot. Ang iilang sumagot ay magalang na tumanggi. Idinadahilan ang 7 taong gap ko sa career. Miss Eileen, pasensya na pero hindi masyadong swak ang experience mo sa hinahanap namin. Kailangan namin ng taong may connections at updated na experience. 7 years kang nawala. Sigurado ka bang kaya mong makasabay sa bilis ng market ngayon? Ang mga salitang ito ay parang isang baldeng malamig na tubig na pumatay sa munting apoy ng pag-asa. Nagsimula akong mag-alinlangan. Baka nga napag-iwanan na ako. Baka nga wala na akong ibang silbi kundi maging isang housewife. Ang mga araw na iyon ay puno ng kaba at desperasyon. Sa araw, pinipilit kong maghanap ng trabaho online at ayusin ang resume ko. Sa gabi, kapag tulog na si Nadine, nakaupo ako sa dilim at tinatanong ang sarili ko, saan ang labasan? Nang mapansin ni Sarah ang sitwasyon ko, nag-day off siya at pinuntahan ako. Hindi na siya nagbigay ng mga salitang pang-aliw. Umupo lang siya sa tabi ko. Eileen,
Naaalala mo ba yung thesis natin nung college? Bigla niyang tanong. Tumango ako. Paano ko makakalimutan? Gumawa kami ng sariling brand. Kami mismo ang nagdrawing. Tumakbo sa Divisoria para bumili ng tela at nagdamag na nanahi sa makina. Ang una naming koleksyon ang nanalo ng first prize noon. Mga bata pa kami at naniniwalang kaya naming sakupin ang mundo. Ikaw ang may pinakamatapang na design, sabi ni Sarah. Inisip ng lahat na puro pangarap lang at hindi praktikal ang mga idea mo. Pero ako lang ang naniwala na kaya mong gawin dahil nakita ko ang apoy sa mga mata mo. At ang apoy na yun ay nandyan pa rin. Natabunan lang ng konting alikabok. Huwag kang humingi ng pagkakataon. Ikaw ang gumawa nito. Ipakita mo sa kanila ang liwanag mo. Ako ang gagawa? Anong ibig mong sabihin? Kung ang mga malalaking kumpanya ay ayaw sa 7 taon mong gap, ipagmalaki natin kung anong nakamit mo sa mga taong yon. Kuminang ang mga mata ni Sarah. Naaalala mo yung koleksyong pagmamahal ni Inay? Sobrang ganda nun. Bakit hindi mo ayusin yon ng maayos at i-post online? Sa internet? Eksakto. Panahon na ng social media, Facebook, TikTok, ngayon. Ang ginto, laging kikinang. Gumawa ka ng Facebook page o TikTok account. I-share mo ang philosophy mo sa design. Ipakita mo kung paano mo ginagawa ang mga damit para kay Nadine. Ibahagi mo ang pananaw mo bilang isang ina. Sigurado akong maraming nanay ang makaka-relate sa'yo. Ang mga salita niya ay muling nagpasindi ng liwanag sa aking isipan. Oo nga, bakit kailangan kong sumunod sa standard ng iba? Pwede akong gumawa ng sarili ko. Ang nakalipas na 7 taon ay hindi na sayang. Naging ina ako. At ito ang pinakamahalagang karanasan at natatangi kong yaman. Ginawa ko agad. Gumawa ako ng Facebook page at pinangalanan itong Damit ni Nadine. Pumili ako ng mga pinakamagandang pictures. Nagsulat ng mahahabang caption para sa unang post. Kinuwento ko ang inspirasyon ko, pagpili ng tela, at kung paanong nasolusyonan ng mga damit na ito ang mga problema ng mga nanay. Halimbawa, yung jacket na pwedeng tanggalin ang manggas. Isinulat ko. Nakaranas na ba kayo na sobrang pabago-bago ng panahon? Naglalaro ang bata sa labas. Mainit kapag naka-jacket, pero nilalamig kapag hinubad. Ang Transformer jacket na ito ang sagot sa problema nyo. Matapos i-publish ang post, kinakabahan kong hawak ang cellphone, panay ang refresh ng page. Lumipas ang 1 oras. 2 likes lang. Lumipas ang 2 oras. Tahimik. Muling bumagsak ang puso ko. Nagkamali na naman ba ako? Nang susuko na sana ako, tumunog ang telepono. May nag-comment, "Super idea. Parang nabasa mo ang iniisip ko." Ang mga pants na naitutupi ay lifesaver sa mga batang lalaki na laging nabubutas ang tuhod ng pantalon. Kasunod nito ang pangalawa at pangatlong comment. My God, finally may nakarinig din sa atin. Sa mall kasi, kung hindi pangit, sobrang mahal o kaya hindi komportable. Ang cute ng mga t-shirt. Nagtutahi po ba kayo per order? Gusto ko rin bilhan ng makulit kong anak. Sis, pasend ng link. Available ba ito for sale? Pagbasa ko sa mga comments, napaiyak ako. May nakakaintindi pala sa akin. Hindi ako nag-iisa. Nang gabing iyon, nireplyan ko ang bawat comment hanggang umaga. Ang unang post ko ay nakakuha ng daan-daang likes at shares. Kahit na maliit lang ito kumpara sa mga sikat na influencers. Para sa akin, isa itong napakalaking tagumpay. Pinatunayan nitong nasa tamang landas ako. Simula noon, nagtrabaho ako na parang makina. Araw-araw akong nag-a-update ng page, nagpo-post ng sketches, kumukuha ng TikTok videos habang nananahi, at nagbibigay ng tips sa pagpapalaki ng bata. Mabilis na dumami ang followers ko. Nagsimulang magpadala ng samples at offers ng collaboration ang mga supplier ng tela. Maraming nanay ang nagme-message, handang magbayad ng malaki para mabili ang mga damit na tinahi ko para kay Nadine. Tinanggihan ko sila, dahil ang mga damit na iyon ay para lang kay Nadine. Ngunit ang demand na ito ay nagbukas ng bagong negosyo sa akin. Custom-made o pasadyang damit pambata. Nag-anunsyo ako, natatanggap ako ng custom orders. Grabe ang naging reaksyon. Sa loob ng 10 minuto, fully booked na ang orders para sa unang buwan. Umupa ako ng maliit na sewing machine at nag-set up ng mini talyer sa apartment ko. Araw-araw, pagkahatid ko kay Nadine sa daycare, nagda-drawing ako, naggugupit, at nananahi. Pagod na pagod ako na parang aso, pero nakaramdam ako ng hindi mapantayang kaligayahan. Sa wakas, kumita na ako ng sarili kong pera mula nang iwan ko si Dennis. Kahit na ilang libo lang ito,
Nang hawakan ko ang pera, umiyak ako sa tuwa. Kaya ko nang buhayin ang sarili ko at ang anak ko. Tinawagan ko si Sarah para ibalita ito. Sabi ko sa'yo, kaya mo eh. Taos pusong masaya si Sarah. Sarah, salamat talaga. Wala yon. Resulta yan ng sipag mo. Seryosong nagpatuloy si Sarah. Pero Eileen, unang hakbang pa lang yan. Huwag kang magpapakampante. Hindi ito basta-basta palalampasin ni Dennis. Ang mga salita niya ay naging malamig na tubig na nagpagising sa akin. Masyado akong nawili sa mga unang tagumpay ko at nakalimutan kong ang pinakamalaking laban ay paparating pa lang. At totoo nga, pagkalipas ng ilang araw, may tumawag sa akin mula sa isang hindi kilalang numero. Isang malamig at aroganteng boses ang nagpakilala bilang abogado mula sa kumpanya ni Dennis. Miss Eileen, nirerepresenta ko ang legal department ng pangalan ng kumpanya. May basehan kaming maniwala na ang mga designs ng damit pambata na pinupost mo sa social media ay pagnanakaw ng trade secrets mula sa aming kumpanya, lalo na ang mga hindi pa inilalabas na projects. Hinihiling namin na agad mong burahin ang lahat ng posts mo at mag-publish ng official na public apology. Kung hindi, sasampahan ka namin ng kaso sa korte. Pagnanakaw ng trade secret? Nanlumo ako. Kalokohan ito. Mga idea ko ito. Paano nila naging pag-aari? Teka, last year, nag-expand ang kumpanya ni Dennis at ang mga damit pambata ay isa sa mga bagong linya nila. Isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa isip ko. Ito ba ang plano niya simula pa lang? Pagkababa ko ng telepono, tulala ako. Ang paratang na pagnanakaw ng trade secret ay isang batik na pwedeng sumira sa akin. Agad kong tinawagan si Sarah. Nang marinig ako ni Sarah, natahimik siya sandali tapos sumagot. Kumalma ka. Malamang gawa-gawa ito ni Dennis. Nakikita niyang bumabangon ka na, kaya gusto niyang sirain ka gamit ang maruming pamamaraan. Anong gagawin ko? Pwede ba talaga nila akong kasuhan? Kung magdedemanda sila o hindi, nakadepende sa ebidensya nila. Malamig na sagot niya. Isipin mong mabuti. Bukod sa'yo, may nakakita ba ng sketches mo? Lalo na si Dennis? Kumabog ang dibdib ko. Naalala ko, nang unang pumasok sa isip ko ang ideyang gumawa ng damit pambata, tuwang-tuwa kong ipinakita ang mga draft sketches ko kay Dennis at ipinaliwanag ang mga pangarap ko. Sinabi ko pang gusto kong magtayo ng sarili kong patahian. Ngumisi lang siya noon. Sinabing nangangarap ako ng gising. Tapos kinuha ang mga sketches at sinabing titingnan niya kapag may time siya. Hindi ko na muling nakita ang mga papel na iyon. Hindi ko ito binigyan ng mali siya. Akala ko na ihagis lang sa kung saan sa opisina niya. Ngayon, naiintindihan ko na. Noon pa man, plinano na niya ito. Ninakaw niya ang mga ideya ko, ipinasa sa kumpanya niya, at ngayon na sumikat ako sa internet, pinagbintangan niya akong nagnanakaw. Napakagaling at napakaruming plano. Nang ikwento ko ito kay Sarah, nanginginig ako sa galit. Hayop siya! Eileen, kumalma ka, sabi ni Sarah. Dahil naintindihan na natin ang plano niya, mas madali na lang. Kung inaakusahan ka niya ng pagnanakaw, kailangan niyang patunayan na mas nauna ang designs nila kaysa sa posts mo at kailangan nating patunayan ang authorship mo. Paano? Nasa kanya ang sketches at madali niyang pwedeng i-deny ang mga files sa computer ko. Sabihin niyang ginawa ko lang yun pagkatapos. Hindi lang yon, direkta ni Sarah. Isipin mo, nung unang pumasok sa isip mo ang mga ideyang ito, may iniwan ka bang digital footprint? Footprint? Nagsimula akong mag-isip. Lahat ng ideya ko ay galing sa buhay ko kasama si Nadine. Habang naglalakad kami, naisip ko ang mga pantalon. Habang nagbabasa ng libro, ang mga bagong prints. Nakasanayan ko nang isulat ang mga ideyang ito sa sticky notes o sa notes app sa cellphone ko. Notes. Tumakbo ako at binuksan ang notes app sa cellphone ko. Mabilis na nag-scroll pababa. At sa wakas, nakita ko ang mga notes na higit 1 taon na ang nakakaraan. Gumawa ng pants na na-adjust ang haba para di nabibili tuwing 6 months. I-print ang doodle ni Nadine sa t-shirt. 100% exclusive. Hanapin ang pinakamalambot na bamboo fabric para sa pajama ni Nadine. Linya bawat linya, nandyan ang lahat ng orihinal na konsepto ko. At ang pinakamahalaga, may nakalagay na date at timestamp sa bawat note, accurate hanggang sa segundo. Ang mga oras na ito ay napakatagal na bago pa man magbukas ng children's line ang kumpanya ni Dennis. Sarah, nahanap ko na! Nahanap ko na! Sigaw ko sa telepono. Super! Nakahinga ng maluwag si Sarah. Ito ang susi nating ebidensya.
I-screenshot mo agad yan at ipapanotaryo natin bukas na bukas din affidavit of electronic evidence. Wala na tayong dapat ikatakot. Tumango ako, nakaramdam na parang hinila pabalik mula sa gilid ng bangin. Pero in-underestimate ko ang kakapalan ng mukha ni Dennis. Bago pa ako makapag-relax, may nangyaring mas malala. Isang hapon, sinundo ko si Nadine sa daycare at nakita ko ang pamilyar na kotse sa labas ng gate. Kotse ni Dennis. Nakatayo sila ni Mama Zenny sa pintuan at may kinakausap na teacher. Mahigpit na hawak ni Mama Zenny ang kamay ni Nadine. Mababakas ang matinding takot at pagpupumiglas sa mukha ng aking anak. Anong ginagawa niyo rito? Tumakbo ako palapit, hinablot si Nadine mula sa hawak ni Mama Zenny at itinago sa likod ko. Mama! Umiyak si Nadine nang makita ako. Hindi man lang nagulat si Dennis, ngumisi lang siya. Bakit? Bawal na bang sunduin ng tatay ang anak niya? Si Mama Zenny naman, parang nakakita ng kaaway, ay sumigaw sa akin. Walang puso kang babae ka. Itinago mo ang bata sa basurahang lugar na to. Tingnan mo, ang payat-payat na niya. Tiningnan ko ang malusog at mapupulang pisngi ni Nadine. Payat saan? Wala kayong pakialam kung paano ko pinalalaki ang anak ko. Dennis, binabalaan kita? Layuan mo siya. Layuan? Tinaasan ako ni kilay ni Dennis. Eileen, wag mong kalimutan. Ako ang tatay niya at lola niya ang mama ko. May karapatan kaming makasama siya. Makasama? Gusto niyo siyang i-kidnap. Huwag kang mag-imbento, tili ni Mama Zenny. Gusto lang namin siyang makita. May dala kaming masasarap na pagkain at laruan, tapos ikaw, itinapon mo siya sa butas na to. Anong klaseng nanay ka? Lumapit ang teacher at mukhang naguluhan. Ma'am Eileen, intindihin niyo po. Agad binago ni Dennis ang tono niya sa pagiging napakabait. Pasensya na po sa abala, teacher. Nag-away lang kami ng asawa ko. Sa galit niya, kinuha niya ang bata. Gusto lang sana namin siyang ilabas para kumain sa magandang restaurant. Napakahusay niyang magpanggap bilang isang mapagmahal na ama at asawa na may nababaliw na misis. Ang mga magulang ng ibang bata ay nagsimulang mag-usyoso at magbulungan. Sila pala yung nag-aagawan sa bata. Ang disente tingnan nung lalaki, yung babae ang parang agresibo, pwede namang pag-usapan. Ang mga salitang ito ay tumusok sa akin parang karayom. Nanginginig ako sa galit, pero wala akong mapapatunayan sa maraming tao. Nakakuyom ang ngipin na tinanong ko si Dennis. Ano bang gusto mong mangyari? Yumuko siya at bumulong sa tainga ko, para ako lang ang makarinig. Wala. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, Eileen, na nasa ilalim ka ng kontrol ko. Pwede kitang hayaang maglaro ng negosyo-negosyo, at pwede rin kitang tapusin sa isang iglap para mawalan ka ng lahat. Iurong mo ang kaso, umuwi ka, at humingi ng tawad kay mama. Kundi, sa susunod, hindi lang sa daycare ako pupunta. Pupunta ako sa korte para kunin ang sole custody. Sasabihin ko sa judge na, unstable ka, marahas, vow, walang maayos na trabaho, at hindi mo kayang bigyan ng magandang buhay ang bata. Hulaan mo kung sino ang paniniwalaan ng judge? Napakalambing ng boses niya, pero puno ng lason ang mga salita. Gusto niyang kunin ang lahat negosyo ko, anak ko, at gusto niya akong tuluyang sirain. Sa panaginip mo, mariin kong sinabi. Talaga ba? Ngumisi siya, tumayo ng maayos, at malakas na nagsalita sa mga nakapaligid. Pasensya na po ulit sa iskandalo ng pamilya namin. Tiningnan niya ako ng isang nagbababalang tingin, isinakay si Mama Zenny sa kotse, at umalis. Nakatayo ako sa labas ng daycare. Yakap ang nanginginig na si Nadine. Ang giyerang ito ay mas mahirap pa ng daang beses kaysa sa inaasahan ko. May pera siya, koneksyon, at walang konsensya. Ako, si Sarah at ang maliit kong negosyo lang. Mananalo ba ako? Ang ginawang eksena ni Dennis ay nagdulot sa akin ng malaking problema. Kinabukasan, magalang na nagparamdam ang principal ng daycare na kailangan kong ayusin ang problema sa pamilya para hindi makaabala sa ibang bata. Kung hindi, aalisin nila si Nadine. Humingi ako ng tawad at nangakong hindi na mauulit. Pinakita ng insidenteng ito na kailangan kong gumawa ng ligtas na environment para kay Nadine agad-agad. Ikinuwento ko ito kay Sarah. Tama ka. Sang-ayon niya. Hindi pwedeng palagi tayong nakadepensa. Panahon na para umatake at gamitin ang batas. Umatake? Oo. Naghahanda na ako ng reklamo para sa legal separation at final ko na rin ang Temporary Protection Order, TPO, sa ilalim ng RA 9262, sabi ni Sarah.
Protection order? Oo. Dahil sa totoong banta sa kaligtasan mo at sa pananakit sa anak mo, pwede nating hilingin ito sa korte. Yung pambubugbog ng biyenan mo kay Nadine at ang mga pagbabanta ni Dennis sa'yo magandang basehan yon. Kapag naglabas ang korte ng TPO, bawal na silang lumapit sa inyo ni Nadine. Kapag lumabag sila, pwede silang arestuhin ng pulis at makulong. Epektibo to. Hindi ako makapaniwala. Para sa akin, ang husgado ay laging malayo sa realidad. Maniwala ka, matigas na sabi ni Sarah. Ang batas ay hindi lang piraso ng papel, armas natin yan. Marami lang hindi nakakaalam kung paano ito gamitin. Sa tulong ni Sarah, mabilis naming nakolekta ang mga dokumento. Reklamo, mediko-legal mula sa ospital, screenshots ng mga pagbabanta SMS, chats, at screenshots ng mga notes ko na may timestamps. At ang pinakamahalaga, lihim kong na-record sa phone ang pagbabanta ni Dennis sa labas ng daycare. Dala ang makapal na folder, pumunta kami sa korte. Naging maayos ang pag-file ng kaso. Paglabas ng gusali ng korte, nakahinga ako ng maluwag. Hindi na lang ako basta biktima. Isa na akong mandirigma. Mabilis umaksyon ang korte. Makalipas ang ilang araw, natanggap ni Dennis ang subpina at kopya ng reklamo ko, kasama ang summon para sa TPO. Tinawagan niya ako halos agad-agad. Isang galit na boses ang sumalubong sa akin. Eileen, nag-file ka talaga ng kaso? At humihingi ka pa ng protection order? Sira na ba talaga yung ulo mo? Hindi ako sumagot at inon ang call recorder sa phone ko. Akala mo ba matatakot ako? Kung gagalitin mo ako, ikaw ang magsisisi. May 100 paraan ako para ubusin ang pera mo at siguraduhin hindi mo na makikita ang anak mo. Sa tingin mo maniniwala ang judge sa mga kwento mo? Isang walang kwentang housewife. Anong laban mo sa akin? Kukuha ako ng pinakamagaling na abogado. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Iurong mo yan. Kung hindi, magkikita tayo sa korte at dudurugin kita. Matagal siyang nagsisigaw at nang hindi makakuha ng sagot, nagtanong siya, nakikinig ka ba? Nakikinig. Kalmado kong sagot. Dennis, nai-record ko ang bawat salita mo. Dagdag ebidensya na naman ito ng harassment at grave threats mo. Natahimik sa kabilang linya. Pagkaraan ng ilang segundo, nagmura siya ng malutong at pinatay ang tawag. Ngumiti ako sa unang pagkakataon. Tama si Sarah. Kapag nagsimula na siyang sumigaw, ibig sabihin takot na siya. Ngunit hindi naging madali ang lahat gaya ng inaasahan ko. May koneksyon sa gobyerno at barangay ang pamilya ni Dennis. Hindi nagtagal, isang malaking smear campaign ang nagsimula laban sa akin. Sa mga kamag-anak at kakilala namin, panay ang tunog ng cellphone ko mula sa mga concerned na tao tita ni Dennis, malayong pinsan ko, mga dating kapitbahay. Pare-pareho ang script nila. Eileen, sino ba namang mag-asawa ang hindi nag-aaway? Mabait na bata si Dennis. Huwag kang mag-imbento. Sino bang tatanggap sa'yo na single mom at may bitbit na bata? Umuwi ka na. Matanda na ang biyenan mo. Pagbigyan mo na. Ang mahalaga, buo ang pamilya. Nabalitaan naming hinampas mo raw ng bangko yung biyenan mo. Sumusobra ka na. Ginawa nila akong mukhang baliw. Walang utang na loob at agresibong asawa. Habang si Dennis ay isang kawawang, mapagpatawad na mister. Nilampasan pa ni Mama Zenny ang sarili niya. Umiikot siya sa dati naming subdivision at umiiyak sa lahat kung paano siya nagpakapagod para sa apo niya, tapos pinalayas daw siya ng manugang niya at hindi na pinapakita ang bata. Naospital pa siya at nagpadala ng litrato sa family GC na nakakabit sa IV drip suero. Naging public enemy number 1 ako. Kahit ang sarili kong mga magulang ay tumawag para pagalitan ako, nanginginig sa galit ang boses ni Papa. Eileen, kailan mo ba ititigil tong kalokohan mo? Ipinahiya mo kami. Humingi ka ng tawad ngayon din at tapusin mo na to. Kung hindi, kalimutan mo ng anak ka namin. Nakikinig ako at hindi makapagsalita. Pangkalahatang panghuhusga. Ito ang kinalagyan ko. Ilang araw akong hindi lumabas sa maliit na apartment ko, hindi nagbasa ng messages, hindi sumagot sa mga tawag. Pakiramdam ko'y isa akong islang nakalimutan ng mundo. Nang malapit na akong bumigay, dumating si Sarah. Muntik na niyang sirain ang pinto. Hinila ako mula sa kama at inilagay sa harap ng salamin. Eileen, tingnan mo ang sarili mo. Itinuro niya ang isang namumutlang babae na walang kinang sa mata at magulo ang buhok sa salamin. Ito ang gusto nilang mangyari. Wasakin ka. Pilitin kang sumuko.
Ibibigay mo ba sa kanila ang kasiyahang yon? Isipin mo si Nadine. Niyugyog ako ni Sarah sa balikat. Kung bibigay ka, anong mangyayari sa kanya? Gusto mo ba siyang bumalik sa bahay na punong-puno ng galit at pananakit? Para palakihin ng bruhang yon na walang sariling isip? Ang pangalan ni Nadine ay naging parang kuryenteng gumising sa akin. Hindi ako pwedeng sumuko. Para sa kanya, hindi ako pwedeng bumagsak. Pero anong gagawin ko? Tiningnan ko si Sarah na parang lifesaver. Lumaban! Kuminang ang mga mata ni Sarah na parang lobo. Gamitin ang sarili nilang sandata. Mahilig silang magkalat ng tsismis. Ipakalat natin ang totoo. Mahilig silang magdrama sa public. Isampal natin ang mga ebidensya sa pagmumukha nila. Kinuha ni Sarah ang cellphone ko at binuksan ang Facebook page ko, ang damit ni Nadine. Sa oras na iyon, may halos 20,000 followers na ako. Ito ang battlefield mo, sabi niya. Ikwento mo sa followers mo ang totoo. Maniwala ka, hindi tanga ang mga tao, maiintindihan nila. Pero, ilalabas ko ang away pamilya sa public. Ang pangit tingnan. Pangit? Ngisi ni Sarah. Inapakan ka na sa putik, tapos nag-aalala ka pa kung maganda tingnan? Ang respeto hindi hinihingi, pinaglalaban yan. Hindi ka dapat maging biktima. Dapat kang maging mandirigma na ipinagtatanggol ang anak niya. Mandirigma, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at inayos ang tayo ko. Kakasimula pa lang ng giyera ko. Sa tulong ni Sarah, nagpa siya akong gumanti. Buong gabi kong sinulat ang isang napakahabang Facebook post nang walang masyadong drama at iyak. Purong katotohanan lang. Kung paano ko nakita ang biyenan ko na may hawak na sinturon. Paano kami nag-away ni Dennis. Paano ako umalis ng bahay at ninakaw niya ang pera ko sa bangko. Paano niya ako pinaratangang ninakaw ang sarili kong designs at tinakot ako sa labas ng daycare. Ni-attach ko sa post ang mga ebidensya. Litrato ng pasa ni Nadine, medical legal certificate, screenshots ng mga panlalait ni Mama Zenny, voice record ng pagbabanta ni Dennis, at screenshots ng notes app ko na may timestamps na nagpapatunay na ako ang may gawa ng mga designs. Sa dulo, isinulat ko, akala ko ang kasal ay isang tahimik na kanlungan, pero naging kulungan ito. Akala ko ang pagpaparaya ay magdadala ng kapayapaan sa pamilya, pero nagbunga lang ito ng mas maraming pang-aabuso. Hindi ko ito isinulat para kaawaan niyo ako. Gusto kong sabihin sa anak ko, at sa lahat ng kababaihang nakaranas ng ganito, kapag tinapakan ang dignidad ninyo, kapag sinaktan ng anak ninyo, hindi ninyo kasalanan. Ang may kasalanan ay ang mga nananakit, at ang mga kumukonsinti nito. Hindi tayo dapat manahimik dahil sa hiya. Dapat nating protektahan ang ating sarili at ang ating mga anak gamit ang batas. Dahil tayo ay mga ina, at ang isang ina ay laging matapang. Sa huli, naitag ko ang Facebook page ng kumpanya ni Dennis. I-post ko iyon ng hating gabi. Hindi ako nakatulog kakabantay sa reaksyon ng mga tao. Noong una, mabagal. Pero pagsapit ng umaga, parang apoy itong kumalat. Viral. Bumuhos ang libu-libong comments at shares. Hala, yakap sis! Ang tapang mo. Stay-at-home mom din ako at naiintindihan kita. Toxic na biyenan. Walang kwentang asawa. Nakakabaliw yan. Mga hayop, sana masunog sa impyerno. Yung lalaki at yung nanay niya. Nagnakaw pa ng design ng asawa para kasuhan siya? Ang dumi. Mga mommies, share natin to para makilala ng buong Pilipinas ang mga basurang to. Pumanig sa akin ang public opinion. Pinick up ng malalaking Facebook pages, TikTokers, at news outlets ang post ko. Lola, binugbog ang sasing anyos na apo. Mister, ninakaw ang design ni Mrs. Pagbangon ng isang housewife. Nagtrend sa X Twitter at Facebook ang mga hashtags na ito. Ginalugad ng mga galit na netizens ang kumpanya ni Dennis. Ang Facebook page at website ng kumpanya ay binaha ng mga galit na reviews. Basurang kumpanya, basurang department head, boycott, gumagawa kayo ng damit pambata mula sa nakaw na ideya? Matuto muna kayong maging tao, bago kayo magnegosyo. Nawalan ng kontrol si Dennis. 8:00 ng umaga, tumawag siya. Wala nang bakas ng kayabangan sa boses niya, puro panik at pagod na lang. Eileen, ano ba talagang gusto mo? Gusto mo ba talagang sirain lahat? Sirain? Tumawa ako. Dennis, ikaw ang nagtulak sa akin na gawin to. Burahin mo na yan sa internet ngayon din. Baka matanggal ako sa trabaho. Gusto na akong i-terminate ng management. Aw,
Nakakaawa naman. Walang kahit anong simpatya sa boses ko. Eileen, sumusobra ka na. Akala mo ba nanalo ka na? Sinasarhan mo ang sarili mong pintuan. Sinong tatanggap sa'yo sa trabaho pagkatapos ng ganitong iskandalo? Sinong matinong lalaki ang magkakagusto sa'yo? Ang future ko ay hindi mo na problema. Kalmado kong sagot. 3 bagay lang ang pakialam ko ngayon. Ang anak ko, ang mga ari-arian ko, at hustisya. Ikaw. Nagngingit-ngit siya sa galit, bago tuluyang sumuko. Eileen, mag-usap tayo. Sabihin mo ang mga kondisyon mo. Hindi, putol ko. Wala na tayong dapat pag-usapan. Nasa reklamo na sa korte ang mga kondisyon ko. Magkikita tayo doon. Binaba ko ang tawag. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ang pinakamagandang musika na narinig ko. Nang maging matapang ako at hindi na siya kinatakutan, napatunayan kong isa lang siyang tigre-tigrean sa papel. Ngunit sandali lang ang kaligayahan ko. Hindi nagtagal, tumawag ang korte at nagtakda ng petsa para sa court-annexed mediation para sa kasong legal separation, annulment. Pumunta kami ni Sarah sa mediation room. Nakaupo doon si Dennis at isang lalaking mukhang matalas at propesyonal si Attorney Perez, ang abogado niya. Ang sama ng hitsura ni Dennis, nakalubog ang mga mata, mahaba ang balbas, wala na ang pagiging desente niya. Tiningnan niya ako. Halong galit, puot, at pagmamakaawa ang nasa mga mata niya. Wala si Mama Zenny. Isang mabait na babaeng nasa middle age ang mediator natin. Miss Eileen, Mr. Dennis, ipinatawag namin kayo ngayon para makapag-usap kayo bago magsimula ang formal na pagdinig. Mas mabuting idaan sa maayos na usapan ang gulo sa pamilya. Tumikhim ang abogado ni Dennis at nagsalita. Your Honor, Madam Mediator, ang kliyente kong si Mr. Dennis ay taos-pusong nagsisisi sa mga abalang na idulot niya kay Miss Eileen dahil sa misunderstanding sa pamilya. Nakakagulat na napakalambot ng tono niya. Nakapag-isip-isip na si Mr. Dennis, inaamin niya ang pagkukulang niya sa relasyon ng kanyang ina at asawa at umaasa siyang mapapatawad. Hinding-hindi niya gustong makipaghiwalay. Hindi gustong makipaghiwalay. Tiningnan ko si Dennis. Nakayuko siya. Tungkol sa mga kumakalat sa internet, patuloy ng abogado. Puro fake news lang iyon. Walang nangyaring pagnanakaw ng designs. Pwedeng maglabas ang kumpanya ko ng internal documents na may petsa na magpapatunay na original ang designs namin. Ngumisi ako sa isip ko. Ang pagpeke ng internal documents ay napakadali lang sa kanila. Tungkol sa bata, mahal na mahal ng kliyente ko ang anak niya at naniniwala siyang ang buong pamilya ang pinakamagandang lugar para sa kanya. Kaya eto ang offer namin. Iuurong ni Miss Eileen ang lahat ng kaso, TPO, vowsy at legal separation. Buburahin ang post sa internet at maglalabas ng public apology, retraction. Bilang kapalit, handa si Mr. Dennis na i-transfer ang titulo ng isang one-bedroom condo unit diretso sa pangalan ni Miss Eileen. At pinapangako niyang hindi na makikialam ang ina niya sa buhay nila. Isang condo unit sa Metro Manila. Ang galante. Halatang tinamaan siya ng husto sa backlash online kaya handa siyang manuhol ng kondo. Tiningnan ako ng mediator. Miss Eileen, anong masasabi mo sa offer nila? Hindi pa man ako nakakapagsalita, tumawa na si Sarah. Attorney Perez, tama ba? Tiningnan niya ang abogado ng kalaban. Ang ganda pakinggan, pero may nakalimutan ka. Ano yon? Walang kwenta yung offer niyong deed of donation. Malinaw na sabi ni Sarah, dahil ang kondo na yan ay binili noong kasal pa sila. Conjugal property yan. Ang ino-offer mo sa kliyente ko ay ang kalahati ng pag-aari niya na talaga. Bilang bayad para manahimik siya. Hindi ba nakakatawa yon? Medyo gumalaw ang panga ng abogado, pero hindi tumigil si Sarah. At isa pa, hindi tayo nandito para makipagtawaran. Tiningnan niya ako, naintindihan ko ang tingin niya. Huminga ako ng malalim at matigas na sinabi sa mediator. Hindi ako pumapayag sa areglo. Hindi magbabago ang mga demands ko. Una, hiwalayan at custody ng anak ko. Pangalawa, hatian ng conjugal properties. Kasama na yung pera na sinubukan niyang itago sa joint accounts. Pangatlo, public apology at damages mula kay Dennis at Mama Zenny para sa physical at moral damages sa anak ko. Matigas ang posisyon ko. Nanlamig ang paligid sa mediation room. Biglang inangat ni Dennis ang ulo niya at hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Halatang hindi niya inasahan na tatanggihan ko ang isang condo unit. Napakunot-noorin ang abogado niya.
Bigo ang mediation. Paglabas ng korte, tinapik ako ni Sarah sa balikat. Good job, pero hindi ako makangiti. Alam kong dahil sinunog na namin ang mga tulay, nag-aantay sa amin ang isang madugong labanan sa husgado. Hindi pipitsugi ng abogado ni Dennis. At hindi ko alam kung anong alas ang itatago nila. Ang mga araw bago ang trial ay parang pagdurusa. Nahahati ang katawan ko sa pag-aalaga kay Nadine, pag-aasikaso ng negosyo, at pagtulong kay Sarah sa mga dokumento para sa kaso. Pagkatapos ng eskandalo sa internet, ang brand kong damit ni Nadine ay sumikat ng husto. Mayroon na akong mahigit 100,000 followers. Bumuhos ang orders na parang ulan. Hindi ko na kinakaya ng mag-isa. Umupa ako ng maliit na pwesto, ginawa itong studio, at kumuha ng 2 bihasang mananahi. Ang maliit kong negosyo ay naging isang maliit na kumpanya. Kasabay ng ugong ng makina, nagbabalot kami ng damit at ipinapadala sa mga nanay sa buong Pilipinas. Hindi ako makapaniwalang nakatayo ako sa sarili kong mga paa. Kahit na pagod ako pag-uwi, payapa ang puso ko. Nasasanay na rin si Nadine sa bagong buhay niya. Gusto niya sa studio. Pagkatapos sa daycare, tahimik siyang nagdadrawing sa isang sulok o naglalaro. Tuwang-tuwa sa kanya ang mga mananahi. Mas madalas na siyang ngumiti ngayon. Minsan lang sa gabi, niyayakap niya ako at mahinang tinatanong, Mama, hindi ko na po ba makikita si Papa kailanman? Kinukurot ang puso ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya ang karumihan ng mundo ng mga matatanda. Niyayakap ko na lang siya at sinasabing, hindi na magkasama sina Mama at Papa sa bahay, pero mahal ka pa rin namin. Pinapayagan ko pa rin si Dennis na makita siya minsan. Nagkikita kami sa neutral ground sa mga mall, sa mga palaruan. Hindi ko gustong ipagkait sa kanya ang tatay niya dahil lang sa galit namin sa isa't isa. Pero tila hindi ito pinapahalagahan ni Dennis. Minsan, binubulungan niya si Nadine ng mga kakaibang bagay. Gusto mong umuwi sa bahay ni Papa? Malaki ang kondo natin. Maraming laruan. Di tulad dyan, na lagi lang nagtatrabaho ang mama mo. Wala siyang time makipaglaro sa'yo, lagi pa siyang galit at umiiyak. Sinusubukan niyang siraan ako sa paningin ng anak ko. Pagalit ko siyang sinabihan, pero sumagot lang siya. Nag-aalala lang ako sa anak ko. Anong masama doon? Simula noon, hindi ko na sila hinayaang magsama ng silang dalawa lang. Alam kong gagawin niya lahat makuha lang ang custody. Dumating ang araw ng trial. Nagsuot ako ng puting dress na sarili kong design, nag-light makeup para magmukhang confident at matapang. Pagpasok ko sa sala ng korte, nakita ko si Dennis. Naka-business suit siya at maayos ang buhok. Sa tabi niya nakaupo ang tusong abogado na si Attorney Perez. Nagpalitan kami ng malamig na tingin. Nakakasakalang paligid. Nagsimula ang pagdinig. Naunang nagsalita si Sarah. Lohikal at malinaw niyang inilatag ang mga demands namin at prinesenta ang mga ebidensya. Medico-legal certificate, pictures ng mga pasa, voice recording ng pagbabanta ni Dennis, bank statements na nagpapatunay ng pag-withdraw niya ng pera nang walang paalam, at ang mga nakanotaryong screenshots ng mga designer notes ko. Direktang tumama ang mga ebidensya. Dumilim ang mukha ni Dennis sa bawat segundo. Turno na ng abogado ni Dennis. Hindi itinanggi ni Attorney Perez ang mga ebidensya. Sa halip, napakahusay niyang binago ang anggulo nito. Tungkol sa insidente sa ina ng respondent, Dennis, labis kaming nagsisisi. Ngunit ang matanda ay lumaki sa makalumang pamamaraan. Ang ginawa niya ay dahil sa kagustuhang magdisiplina, hindi dahil sa kalupitan. Taos puso siyang nagsisisi at handang humingi ng tawad. Ginawa niyang maling pagpapalaki ang pisikal na pananakit. Ang audio recording na iyon ay mga salita lamang na nasabi sa init ng pag-aaway ng mag-asawa. Sino ba sa atin ang hindi nakapagsalita ng masama tuwing nagagalit? Hindi ito sapat na ebidensya para sabihing bayolente ang kliyente ko. Naging simpleng bugso ng damdamin ang pananakot niya sa buhay ko. At tungkol naman sa bank transfers, ini-invest lamang ng respondent ang bahagi ng family budget sa mga corporate projects para mapalago ito. Ito ay normal na pagpapalakad ng pera ng pamilya. Conjugal pa rin ang perang ito. Naging investments ang malisyosong pagtatago ng pera. Nanginginig ako sa galit. Pilit niyang ginagawang puti ang itim. At sa huli, ang pinakamahalagang parte, binago ng abogado ang tono niya at nagsimulang umatake. Gusto ko pong magtanong sa petitioner, kay Miss Eileen. Noong araw na nag-away kayo ng biyenan niyo, totoo po bang kumuha kayo ng mabigat na bangkong kahoy
at akmang ihahampas ito sa isang 60 anyos na matanda? Ito na ang alas nila. Bumilis ang tibok ng puso ko. Objection, Your Honor. Tumayo si Sarah. Ang tanong ay leading and misleading. Ibinagsak lang ng kliyente ko ang bangko sa sahig bilang babala. Tumango ang judge. Counsel for the respondent, ayusin ang pagtatanong. Ngumiti si Attorney Perez. Okay po, Your Honor. Ibahin natin. Miss Eileen, sagutin niyo lang ng oo o hindi. Sa sobrang galit niyo po noong nag-aaway kayo, kumuha kayo ng mabigat na bagay at nagpakita ng agresyon? Hindi ko maitatanggi. Oo, pilit kong sagot. Lumawak ang ngiti ni Attorney Perez. Salamat sa pagiging tapat. Humarap siya sa judge. Your Honor, malinaw po sa ating lahat na ang petitioner ay may matinding emotional instability at tendency na maging bayolente. Dahil lang sa simpleng pag-aaway, handa siyang manakit ng matanda. May sapat na basehan po tayo na maniwala na kung mananatili ang bata sa kanya, manganganib ang kaligtasan ng bata. Naniniwala po kami na ang lahat ng ibinibintang niya ngayon ay paghihiganti lamang sa kliyente ko dahil hindi kinunsinti ng kliyente ko ang pagwawala niya. Makakapagbigay po ba ng maayos at malusog na environment ang isang unstable at emosyonal na ina? Ang mga salita niya ay parang may lasong punyal. Ginawa niya akong isang baliw at ang pagdepensa ko sa sarili ay ginawa niyang paghihiganti. Napansin kong kumunot ang noo ng judge. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Bumagsak ang puso ko. Hindi man lang kumurap si Sarah. Pagkarinig doon, kalmado siyang tumayo. Salamat sa counsel sa napakagandang kwento. May halong pangungutya ang boses niya. Pero ang katotohanan ay katotohanan pa rin. Pilit niyong ginagawang baliw ang kliyente ko para pagtakpan ang pang-aabusong pisikal at emosyonal na ginawa ng pamilya ng kliyente niyo sa loob ng maraming taon. Sinasabi niyong unstable siya? Paano ba dapat mag-react ang isang normal na ina kapag nakita niyang hinahataw ng sinturon ang 6 anyos na anak niya ng sarili nitong lola? Dapat ba siyang umupo at makipagkape sa abuser? Umagaw ng atensyon sa buong sala ang boses ni Sarah. Iniangat ng kliyente ko ang bangko, pero sa huli, ibinagsak niya ito sa sahig at hindi sa ulo ng taong bumubugbog sa anak niya. Hindi iyon pagiging bayolente. Iyon ang instinct ng isang ina na nasa sukdulan na ng kawalan ng pag-asa at galit, ngunit napanatili pa rin ang sariling katinuan. Kung ang instinct para protektahan ang anak ay tinatawag niyong emotional instability, mayroon pa bang matinong nanay sa mundong ito? Eksaktong tumama ang mga salita ni Sarah. Napansin ko na tumatango ang mga babae sa loob ng korte. Lumambot ang tingin ng judge, habang bumagsak naman ang mukha ng abogado. Ngayon, ako naman ang may tanong kay Mr. Dennis. Humarap si Sarah sa kanya. Ayon sa ebidensya namin, paulit-ulit na tinatawag ng ina ninyo na pabigat at palamunin ang anak ninyo. Alam niyo ba ito? Umiwas ng tingin si Dennis. Mama ko, ganyan lang talaga magsalita. Walang masamang intensyon. Ganyan lang magsalita? Diin ni Sarah. At kapag nagrereklamo ang kliyente ko sa inyo, ang lagi niyong sagot, matanda na si mama, pagbigyan mo na. Ganyan lang ang bibig niyan, pero mabait yan. Tama? Namutla si Dennis. Yan mismo ang lagi niyang tinatype sa akin, at naka-attach yan sa ebidensya. At nang umuwi kayo, at nakita ang ina niyo, na may hawak na sinturon, at pasapasa ang anak ninyo, ang unang lumabas sa bibig niyo ay paninisi sa inyong asawa. Tama? Palagi ninyong mas inuuna ang kapritso ng inyong ina kaysa sa mga sugat ng inyong anak at dignidad ng inyong asawa. Ang isang taong nagbubulag-bulagan sa karahasan sa sarili niyang pamilya ay hindi makakapagbigay ng malusog na environment para sa bata. At tungkol sa sinabi ng abogado ninyo na unstable ang income ng kliyente ko, nakakatawa. Naglabas si Sarah ng manipis na folder. Ito po ang financial statement ng kumpanyang damit ni Nadine na tinayo ng kliyente ko at ang BIR tax declaration niya sa huling quarter. Ang benta niya sa loob ng 6 na buwan ay lumagpas sa ₱250,000, PHP 500,000 plus. Ang net income niya ay humigit kumulang PHP 200,000 plus. Ang kinikita ng kliyente ko ngayon ay 10 beses na mas malaki kaysa sa barya na binibigay ng asawa niya. Anong basehan niyo para sabihing hindi niya kayang suportahan ang bata? Nang ma-project ang mga numero sa screen, muntik nang lumuwa ang mga mata ni Dennis. Hindi niya inaasahan na ang kinulong niyang housewife ay makakapagtayo ng ganitong negosyo. Nagulat din ang abogado niya, hindi sila handa rito.
Ang combo na atake ni Sarah ay tuluyang sumira sa depensa nila. Nag-declare ng recess ang judge at ang desisyon ay ilalabas balang araw. Paglabas ng korte, nanginginig ang mga tuhod ko. Pero nasa loob ko ang matinding kumpiyansa. Pagdaan ni Dennis sa tabi ko, tiningnan niya ako. Wala na ang kayabangan sa mga mata niya. Tanging pagsisisi at takot. Alam niyang talo na siya. Ngunit nang akala ko ay tapos na ang lahat, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mama Zenny. Hindi na matinis ang boses niya, kundi mahina at pangmatanda. Eileen, pwede ba tayong magkita? Gusto ko sanang tumanggi, pero ramdam kong mahalaga ito. Pumili ako ng isang mataong cafe, Starbucks, malapit sa bahay. Nakaupo si Mama Zenny sa tabi ng bintana. Mukha siyang tumanda ng 10 taon. Pumuti lahat ng buhok niya, kuba na siya, at nakasuot ng lumang damit. Wala na ang dominante at matapang na babae na nakilala ko. Matagal kaming tahimik. Order ako ng Amerikano. Dati, ayaw mo sa mapait na kape ah? Paos na tanong niya. Nagbabago ang mga tao. Malamig kong sagot. Dati umiinom lang ako ng matamis na latte kasi sabi ni Dennis dapat daw ang mga babae sweet. Gusto mo ba talaga ng hiwalayan? Sa wakas ay tanong niya. Korte ang magdedesisyon, sagot ko. Dahil lang namalo ako ng 2 beses kay Nadine, mababakas ang hindi niya pagkakaintindi. 2 beses? Alam niyo po ba na pagkatapos ng araw na yon, isang buong linggong sumisigaw si Nadine sa gabi ng lola, "Wag mo po akong paluin," na hanggang ngayon, takot siya sa matatalas na ingay? Sabi ng doktor, acute stress reaction iyon. Namutla si Mama Zenny. Ako, hindi ko akalaing ganun ang mangyayari. Marami kayong hindi inaakala. Naglabas ako ng cellphone at pinakita sa kanya ang mga comments sa post ko mula sa ibang mga nanay na naghirap sa kamay ng mga biyenan at asawa. Akala niyo batas ang patakaran niyo, pero para sa amin, impyerno yon. Bakit kayo nandito? Para magmakaawa para kay Dennis? Umiling siya at namula ang mga mata. Tatanggalin na siya sa trabaho. Dahil sa post mo, nasira ang reputasyon ng kumpanya. Pinapatanggal na siya ng board of directors at isinisi niya lahat sa akin. Sabi niya, kung hindi ko raw pinalo si Nadine, hindi sana mangyayari ito. Kagabi, umuwi siyang lasing at nag-away kami ng malala. Tinawag niya akong malas na sumira sa buhay niya. Umiyak siya. Unang beses kong nakita ang tunay niyang luha. Ang anak na naging dahilan ng pagkabuhay niya. Ang anak na itinuring niyang Diyos at pinrotektahan mula sa lahat, ay tinapon siya na parang basura nung maging pabigat na siya. At gusto niyong ipagtanggol ko siya? Hindi ko alam. Pinunasan niya ang mga luha niya. Hindi ko maintindihan kung anong kasalanan ko. Buong buhay ko, ibinigay ko lahat para sa kanya. Ang kasalanan niyo ay hindi niyo siya kailanman tinuruan maging responsableng tao para panindigan ang mga mali niya, matigas kong sabi. At ang hindi ninyo pagtrato sa amin ni Nadine bilang tao. Para sa inyo, mga alalay lang kami ng anak niyo. Tulala lang siyang nakatingin sa akin. Nanginginig ang mga kamay na naglabas siya ng lumang sobre mula sa bag niya at inilapag sa harap ko. Ito ang naipon ko. 30,000 pesos. Pensyon ko yan sana. Alam kong hindi nito mabubura ang kasalanan ko kay Nadine, pero ito lang ang meron ako. Dagdag pa niya. May babae yata si Dennis. Ano? Nabigla ako. Nakita ko to nung naglalaba ako ng mga damit niya. Amoy pambabaeng pabango. At sa glove compartment ng kotse, nakakita siya ng resibo para sa isang mamahaling kwintas na hindi ko kailanman isinuot. Parang may pumitik sa utak ko. Yung amoy na yon, yung kwintas, at ang contact name na Roxanne na minsan niyang itinago sa akin, na sinabi niyang bagong intern sa opisina nila. Naniwala ako sa kanya noon. Diyos ko, napakatanga ko. Akala ko kalaban ko lang ang biyenan ko, pero may babae na pala siya. Kaya pala niya ni-withdraw yung pera sa account ko. Hindi para invest, kundi para ibili ng alahas ang kabit niya gamit ang perang pinaghirapan kong ipunin. Nagliyab ako sa galit. Kinuha ko ang Amerikano ko at ibinuhos ito ng direkta sa ulo ni Mama Zenny. Tumulo ang malamig at mapait na kape sa maputing buhok niya at kulubot na mukha. Hindi siya sumigaw o umiwas. Ipinikit lang niya ang mga mata niya. Para sa anak ko yan. At para kay Dennis, mariin kong sinabi, sisiguraduhin kong magbabayad siya sa lahat. Tumalikod ako at umalis. Dumiretso ako agad sa opisina ni Sarah. Sarah, kailangan natin siyang durugin. Walang ititira sa kanya. Ikinuwento ko ang tungkol kay Roxanne at sa sinabi ng biyenan ko.
Kumunot ang noo ni Sarah. Kumalma ka, Eileen. Kung totoo yan, kailangan natin ng direktang ebidensya. Hindi uubra sa korte ang resibo at amoy pabango. Concubinage is hard to prove. Kailangan natin ng photos, videos, or chats. Saan ko kukunin yon? Hindi naman ako private investigator. Nag-isip si Sarah at biglang kuminang ang mga mata niya. May dashcam ba sa kotse niyo? Oo. May camera rin sa loob ng sasakyan na nagre-record ng audio, freebie from the car dealer. Perfect. Pumalakpak si Sarah. Kailangan nating kunin yung memory card mula sa dashcam. Pero dapat hindi niya mahalata. Gumawa kami ng plano. Tinawagan ko si Dennis at sinabing sa weekend, may sports festival sa daycare ni Nadine at required ang magulang. Pumayag siya. Sabado, sinundo niya kami. Umupo ako sa likod kasama si Nadine. Nang malapit na kami sa daycare, hinawakan ko ang tiyan ko at dumaing. Aray, ang sakit! Food poisoning yata to. Kumunot ang noo ni Dennis. Dadalhin ba kita sa ospital? Hindi. Ibili mo lang ako ng gamot sa Mercury Drug sa kanto. Hindi ako makababa. Sobrang sakit. Kahit labag sa loob, bumaba siya ng kotse. Pagkasara ng pinto, tumalon ako papunta sa front seat. Kumakabog ang dibdib ko. Kinapa ko ang dashcam sa likod ng rearview mirror. Ginamit ko ang kuko ko para tanggalin ang SD card at ibinulsa ito. Ang buong proseso ay tumagal ng 30 segundo. Tumalon ako pabalik sa likod. Bumalik si Dennis bitbit ang gamot. Nagkunwari akong ininom ito at nagpatuloy kami. Pagkatapos ng event, tumakbo kami ni Sarah sa bahay niya at isinalpak ang memory card sa laptop. May daan-daang maiikling videos. Ini-rewind namin. At sa wakas, nahanap din. Gabi, sa parking lot ng kondo. Bumukas ang pinto at sumakay ang isang babaeng naka-red dress ang intern na si Roxanne. Bumulong siya kay Dennis. Uwi na ako. Ingat sa pag-drive. Malambing ang sagot ni Dennis. Pagod ka na ba, baby? Pahinga ka na. Sabay halik. Kumukulo ang dugo ko. Nanood pa kami. Nakita naming pumupunta sila sa mamahaling restaurants, binibilhan siya ng bags, at ito na ang narinig naming pag-uusap nila sa loob ng kotse. Dennis, kailan mo ba hihiwalayan ang losyang na yon? Nakakapagod ng maghintay. Malapit na, baby. Pagkatapos kong ma-withdraw lahat ng pera at mailipat ang mga titulo natin, itatapon ko siya sa kalsada tapos magsasama na tayo. Losyang. Itatapon sa kalsada. Iyan pala ang tingin niya sa akin sa loob ng 7 taon. Hinawakan ni Sarah ang balikat ko. Eileen. Huminga ka. Sure win na to. Inamin niya ang pagtatago ng conjugal properties. At ang pinakamasahol, isang video noong weekend. Nakapark ang kotse sa madilim na kalsada. Nahagip ng kamera ang paggawa nila ng kababalaghan sa backseat. Sa upuang iyon din sumasakay ang anak ko. Nasuka ako doon mismo sa banyo ni Sarah. Nagmumug ako. Tiningnan ang maputlang sarili ko sa salamin. At tumawa habang umiiyak. May 2 tayong option, sabi ni Sarah. Ilabas ito sa korte at siguradong wasak siya. O gamitin pang blackmail at pilitin siyang pumirma sa isang settlement ayon sa gusto natin. Hindi ko gustong mag-viral pa ang mga malalaswang video na ito at madamay pati anak ko. Ayoko na ng mahaba at maduming laban sa korte. Blackmail, sabi ko. Gawing sole owner ako ng lahat ng property. Aalis siyang walang-wala. Kumuha si Sarah ng dummy account at pinadala ang clip ng video, audio sa abogadong si Attorney Perez, may kasamang caption. Kung hindi niyo gusto na lumabas ito sa korte at sa media, magkita tayo bukas sa cafe. Mag-isang pumunta si Sarah sa meeting. Kwento niya. Namutla si Attorney Perez nang makita ang buong clip. Alam ng abogado na kapag umabot ito sa judge, hindi lang mawawalan ng pera ang kliyente niya bilang may sala sa kasal, kundi mismong si attorney. Perez ay pwedeng matanggalan ng lisensya, disbarment, sa pagtulong sa pagtatago ng mga ebidensya at ari-arian. Pumirma siya sa lahat, sabi ni Sarah, sabay lapag ng compromise agreement sa harap ko. Kusang ibinigay ni Dennis ang lahat ng rights niya sa real estate, kotse, investments, at bank accounts sa pabor mo. Ibinigay sa iyo ang sole custody ni Nadine at obligado siyang magbayad ng child support na 50,000 pesos kada buwan. May non-disclosure agreement NDA din doon. Multa ng 1,000,000 kapag inilabas niya ang totoong dahilan ng hiwalayan. Pumirma ako. Tapos na ang giyera. Nag-dinner kaming 3 ni na Dennis at Nadine sa huling pagkakataon. Ibinigay niya ang kwintas kay Nadine ang mismong nasa resibo.
Kapag lumaki ka na, isusuot mo to ha? Sabi niya habang may luha sa mga mata. Kinabukasan, naging pinalang aming legal separation at na-approve ang annulment kalaunan. Sa labas ng korte, tahimik kami. Anong balak mo? Tanong ko. Aalis ako ng Maynila. Tinanggal na ako sa kumpanya. Sira na ang pangalan ko rito. Magsisimula ako ulit sa probinsya, tuyot niyang sagot. At hiniwalayan na niya ako, nung nalaman niyang wala na akong ni isang kusing. Paalam Dennis, sabi ko. Subukan mong maging tao. Tumalikod ako patungo sa bago kong buhay. Lalong lumaki ang negosyo ko. Ibinenta ko ang kondo ni Dennis, binayaran si Sarah, at ininvest ko sa production. Lumawak ang damit ni Nadine. Nag-introduce ako ng corporate standards, tinanggal ko ang mga tamad, at nagbigay ng incentives at shares sa mga masisipag na empleyado. Mula sa pagiging housewife, naging isang istrikto pero patas na CEO ako. Mag-isa ako. May mga lalaking nanliligaw, pero takot na akong masaktan. Hanggang sa dumating sa buhay namin si Doc Anton. Siya ang child psychologist na nilapitan ko para i-therapy si Nadine pagkatapos ng trauma nito kay Mama Zenny. Nasa 35 years old siya at nakasalamin. Amoy araw siya at may nakakagaan na presensya. Tinulungan niya si Nadine na muling maging masayang bata. Naging magkaibigan kami at naramdaman kong napaka-komportable niya kasama. Sa isang charity event kung saan ako imbitado, nilapitan niya ako. Eileen. Unang beses niya akong tinawag sa pangalan ko. Alam kong takot ka pa, pero gusto kong sabihin sa iyong handa akong maghintay. Napakagaling mong babae, ang pinakamatapang na nakilala ko. Gusto kitang protektahan. Biglang tumakbo papalapit si Nadine. Mama, Tito Anton. Si Tito Anton na po ang magiging prince ko. Pareho kaming namula. Noong weekend, nagpunta kaming tatlo sa isang strawberry farm sa Tagaytay. Pinasan ni Anton si Nadine sa balikat niya habang namimitas. Humiga kami sa damuhan. Eileen, tawag niya sa akin. Pwede ba kitang maging girlfriend? Tiningnan ko ang mababait niyang mata, yumuko, at hinalikan siya ng marahan sa labi. Nanigas siya sandali, tapos mahigpit niya akong niyakap. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataon. Nang akala ko'y tapos na ang lahat ng bagyo. Isang hating gabi, may tumawag. Eileen, si Dennis to. Lumipas na ang 2 taon. Nanghihina ang boses niya. May liver cancer ako. Stage 4. Malapit na akong mamatay. Gusto ko sanang makita si Nadine sa huling pagkakataon. Nanigas ako. Liver cancer sa edad na 35. Malupit ang buhay. Nag-aalangan ako. Pero sinabi ni Anton, kailangan niyo ng paalam para makapag-move on. Pumunta kami sa ospital. Parang kalansay na si Dennis. Dilaw ang balat, nakalubog ang mga mata. Lumapit si Nadine at hinawakan ang tuyot niyang kamay. Papa, magpagaling ka na po. Pupunta pa tayo sa park. Umiiyak na sabi ng anak ko. Hinaplos niya ang ulo ni Nadine at humagulgol. Eileen, tiningnan niya ako. Gumawa ako ng last will. Yung konting bariyang naipon ko sa probinsya. Lahat kay Nadine mapupunta. At sa life insurance ko, ikaw ang beneficiary. Utang ko ito sa inyo. Patawarin niyo ako. Kung may susunod na buhay, magiging mabuting tao na ako. Walang susunod na buhay, Dennis. Paalam. Sabi ko. Pagkaraan ng 1 buwan, namatay siya. Sa burol, tanging si Mama Zenny lang ang naroon. Maitim dahil sa pagdadalamhati at parang nababaliw na umiiyak sa kabaong ng anak niya. Tumayo lang kami ni Nadine sa malayo at umalis. Tuluyan ng sumara ang yugtong iyon ng buhay ko. 1 taon pa ang lumipas, nagpakasal kami ni Anton. Isang simpleng garden wedding. Si Sarah ang naging maid of honor ko. At si Nadine, na nakaputing dress, ang tagadala ng aming mga singsing. Tiningnan ako ni Anton at sinabi ang kanyang vow. Hindi ko mababago ang nakaraan mo, pero isinusumpa kong poprotektahan ko ang kinabukasan mo. Ang buhay mo ngayon ay buhay ko na rin. Umiyak ako. Alam kong sa pagkakataong ito, hindi na ako nagkamali. Nahanap ko na ang tunay at payapang kanlungan ko.